Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 661 hanggang 680. Kabanata 661. Ibibigay ko sa iyo ang tseke kapag nakuha ko na ang material. Napangiti si Emerson lang. Alam niyang naiintindihan ni Jasper ang kanyang magandang hangarin. Ang 20 milyong US dollars ay isang pagbaba sa karagatan para sa isang kumpanya tulad ng Senadorstel Corporation. Madaling pinili ni Emerson na huwag ibenta ang mga karapatan ng patent para sa MP3, ngunit napagpasyahan niyang gawin ito sa isang lubhang makatwirang presyo. Ito ay dahil gusto niyang kaibiganin si Jasper, na tila personal na kilala ang prinsesa ng Senadorstel Corporation. Naging madali ang pakikitungo sa matatalinong tao. Hanggat naiintindihan nila ang intensyon ng isa't isa, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipahayag sa bukas. Matapos silang dalawa ay pumirma sa kontrata, nag-prepaid si Jasper ng halagang 10 milyong US dollars. Sa sandaling iyon, may pumasok sa opisina ni Emerson. Tito, may ipinakilala ba si MS? Sylvie sa kumpanya. Ang taong pumasok sa silid ay isang binata. Pagkapasok niya sa kwarto ay agad niyang binalingan ng tanong si Emerson. Kumunat ang noo ni Emerson. Mr. Jonathan, ito ang opisina ng pangulo ng grupo. Kung gusto mo akong makita, kailangan mong magkaroon ng wastong dahilan, at kailangan mong makipag-appointment sa pamamagitan ng aking sekretarya. Saway niya sa binata. Sa kanyang malinis na anyo, si Jonathan lang ay mas mukhang isang popstar kaysa sa isang presidente ng kumpanya. Sinaman niya ng tingin si Jasper at bamulong, paano siya? Hindi ba siya ang taong ipinakilala ni MS? Sylvie sa kumpanya. Nagpa-appointment ba siya? Mr. Jonathan. Tandaan mo ang posisyon mo. Boses ni Emerson. Halatang galit siya. Presidente ka lang ng isa sa mga branch ng kumpanya. Wala kang karapatang sigawan ako sa opisina ng group president. Tinuruan ba kita na kumilos sa ganitong paraan? Isang mabisyo at naiinggit na titig si Jonathan kay Jasper. Ibinaba niya ang ulo at humingi ng tawad kay Emerson. Paumanhin, Mr. Emerson, sabi niya. Lumabas ka, sigaw ni Emerson. Naikuyom ni Jonathan ang kanyang mga kamao at nagpatuloy sa pagtayo. Hindi ako lalabas. Kailangan kong malaman kung ano ang relasyon nila ni MS. Sylvie, aniya sa determinadong tono. Ito ba ay isang bagay na dapat mong alalahanin? Tanong ni Emerson sa malamig na boses. Huwag mo akong ulitin sa pangatlong beses. Lumabas ka. Namula ang mukha ni Jonathan sa galit. Tinapunan niya ng nakamamatay na tingin si Jasper, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid na galit na galit. Paumanhin, Mr. Lane. Paumanhin, kailangan mong masaksihan iyon, sabi ni Emerson kay Jasper. Ayos lang. Baka nagkamali si Mr. Jonathan, sabi ni Jasper sa pantay na tono. Siya ay masyadong spoiled, sabi ni Emerson. Baka sa boses niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa kanyang pamangkin. Ganun pa man, ayaw madamay ni Jasper sa mga usapin ng pamilya ni Emerson lang. Nagpalitan pa sila ng ilang courtesy bago pinaalalahanan ng sekretarya ni Emerson na isang oras na ang lumipas. Kaya naman, magalang na nagpaalam si Jasper sa kanya. Ang parehong partido ay nagpasya na kumpletuhin ang deal sa loob ng pinakamaikling panahon na posible. Dahil dito, umalis si Jasper sa opisina ni Emerson na lubos na nasisiyahan. Hindi pa nakakalayo sa opisina si Jasper at papasok na sana sa elevator nang may hamarang na kamay sa entrance ng elevator. Nagtaas ng mata si Jasper at tumingin sa paligid. Si Jonathan lang ay naghihintay sa kanya sa lahat ng oras na ito. Ano ang relasyon mo ni Sylvie? Tanong ni Jonathan na may bahid ng selos sa boses. Hindi tayo magkakilala, sagot ni Jasper. Hindi niya sinasadyang magsinungaling kay Jonathan, ni hindi niya gustong magpaliwanag sa kanya. Nakuha niya ang rekomendasyon ni Sylvie lang dahil sa mga koneksyon ni Analo.
Ni hindi pa niya nakita ang prinsesa ng Senadortel Corporation. Purong bullsh asterisk yan. Bulalas ni Jonathan. Obviously, hindi siya naniwala sa kanya. Alam ng lahat na hindi kailanman nakikialam si MS. Sylvie sa mga usapin ng kumpanya. Gayunpaman, siya mismo ay humingi ng pabor sa aking tiyuhin dahil sa iyo. Pero, sinasabi mo sa akin na hindi mo siya kilala. Umungol si Jonathan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 662. Sa tingin ko, malamang na hindi mo naiintindihan. Bahagyang sumimangot ang mukha ni Jasper habang matiyag ang nagpaliwanag, walang espesyal na relasyon sa amin ni MS. Sylvie, pumunta lang ako sa kumpanya para sa negosyo. Ngumisi si Jonathan habang patuloy ang pagtitig kay Jasper. Wala akong pakialam kung bakit ka nandito sa kumpanya, pero hayaan mo akong babalaan ka. Si MS, Sylvie ay ang prinsesa ng Senadortel Corporation. She would never have a relationship with a foreigner no matter what, ungol niya. Mas mabuting isuko mo na ang iyong mapanlinlang na hangarin. Hininaan tuloy ni Jonathan ang boses at lumapit sa tenga ni Jasper. Alam mo naman na outsider ka lang dito, diba? Kung hindi ka tapat, maaari kang mawala sa balat ng lupa nang walang nakakaalam. Walang mag-aabala para alamin kung ano ang nangyari sa iyo, malamig niyang sabi. Kalmadong tinitigan ni Jasper si Jonathan. Sa tono ng boses mo, masasabi kong hindi ka nagbibiro, Mr. Jonathan, sagot niya. Ngumisi si Jonathan. Basta aware ka. Huwag kalimutan kung nasaan tayo ngayon. Hindi ito Summerland. Huwag ay entertain ang anumang mga saloobin na hindi mo dapat isipin. Kung hindi, makakatagpo ka ng isang kakilakilabot na wakas. Naiintindihan mo ba? Ungol niya. Hindi pinansin ni Jasper ang mga pananakot ni Jonathan, hindi rin niya ito pinabulaanan. At least may sinabi si Jonathan na tama. Ito ay Corana, hindi Summerland. Ayaw ni Jasper na magkaaway dito. Higit pa rito, hindi sulit na gawin ito sa isang babaeng hindi pa niya nakilala. Sa palagay ni Jasper, maaaring hindi na siya mag-cross ang landas ng isang tulad ni Jonathan lang, kaya bakit siya magdaramdam sa isang taong ganoon? Napangisi si Jonathan nang makitang pumasok si Jasper sa elevator. Paglingon niya ay natanong niya ang sekretarya ni Emerson. Agad na naisip ni Jonathan ang intensyon ni Jasper matapos marinig ang kausap ng sekretarya ni Emerson. Mr. Jonathan, ang deal na ito ay espesyal na iniutos ni Mr. Emerson, at ito ay makukumpleto sa hapon, maingat na paliwanag ng kalihim. Naiintindihan niyang mabuti ang karakter ni Jonathan. Tinitigan siya ni Jonathan ng may dilat na mga mata at nagtanong, paano siya makakapagbenta ng patent kay Jasper Lane sa halagang 20 milyong US dollars lamang. Ito ang ari-arian ng korporasyon. Halatang balak makipagkaibigan sa kanya ng tito ko. Hindi ako sang-ayon sa kanya sa bagay na ito. May awkward na ekspresyon ang nakaukit sa mukha ng sekretarya. Sige, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa isyong ito. Matapos tapusin ng maigi ang kanilang pag-uusap, umalis si Jonathan dala ang mga dokumento hinggil sa nasabing deal. Ang Utopia Beauty ay ang nangungunang medikal na kumpanya ng pagpapaganda sa Corana. Mula sa cosmetic surgery hanggang sa cosmetic equipment, monopolyo ng kumpanyang ito ang industriya ng medikal na kagandahan sa bansa. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao na ang kumpanyang ito ng medikal na kagandahan ay itinatag ng Senadortel Corporation. Ito ay pag-aari ng walang iba kundi ang prinsesa ng Senadortel Corporation na si Sylvie lang. Matapos umalis sa Senadortel Corporation, dumating si Jonathan sa punong tanggapan ng Utopia Beauty. Magalang na pumasok si Jonathan sa opisina. Sumalubong sa kanyang mga tingin ang pagkahumaling at pagsinta nang makita niya si Sylvie, na abala sa pag-aproba ng mga dokumento sa kanyang mesa. MS. Sylvie, bati niya. Si Sylvie ay nasa pagitan na ngayon ng 24 hanggang 25 taong gulang. Siya ay nasa isang kritikal na panahon kung saan ang kanyang kabataan ay unti-unting lumilipat sa kapanahunan. Sa matikas na figure at magandang mukha, siya ay nagkaroon ng perpektong halo ng mga katangiang pambabae at alindog na parang babae. Nanatiling nakatutok ang kanyang tingin sa mga dokumento habang nananatiling nakayuko ang kanyang ulo. Mr. Jonathan,
Sinabi ko na sa iyo dati na huwag mo akong istorbohin kung walang importanteng pag-uusapan, she said nonchalantly. Sa pagkakataong ito ay isang bagay na mahalaga, kumpiyansa na sinabi ni Jonathan sa kanya. Kaya, itinaas ni Sylvie ang kanyang ulo upang tingnan si Jonathan. Naramdaman ni Jonathan ang init sa kanyang katawan nang ibinaon ni Sylvie ang tingin sa kanya. Sabik siyang tumawag, Ms. Sylvie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 663. Please address me as the president when you're in the company, sabi ni Sylvie na nakakunot ang noo. Agad na binago ni Jonathan ang paraan ng pagharap sa kanya. President Sylvie, hayaan mong ipaliwanag ko ang sitwasyon. Nalaman ko na ang tiyuhin ko ay nagbebenta ng patent na pagmamay-ari ng kumpanya sa mababang presyo para makakuha ng magandang panig ng isang tao, sabi niya sa kanya. Nagulat si Sylvie sa sinabi nito. Mr. Jonathan, parang isa kang mas inuuna ang katwiran kaysa katapatan sa pamilya. Gayunpaman, hindi ba dapat mong iulat ang isang bagay na tulad nito sa Departamento ng Disiplina ng kumpanya? Hindi ako nagtatrabaho sa korporasyon. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Iyon ay dahil sa palagay ko ang pangyayaring ito ay may kinalaman sa iyo, Pangulong Sylvie. Malamang na may gumamit ng pangalan mo para i-scam ang korporasyon, at ang tiyuhin ko ay biktima lang ng panlolokong ito, matuwid na paliwanag ni Jonathan. Tugon ni Sylvie sa interesadong tono. May kinalaman ito sa akin. Ipaliwanag mo sa akin ng detalyado ang lahat, she said. Dahil dito, ipinaliwanag ni Jonathan ang deal sa pagitan ni Jasper at ng korporasyon kay Sylvie. Si Jasper Lane ay humiling ng ganoon kababang presyo dahil nirekomenda mo lang siya sa kumpanya, Ms. Sylvie. Napakasikat na produkto na ngayon ng MP3 sa kanluran, matalas niyang iginiit. Paano siya makakabili ng patent ng isang katulad niyan para lang sa $20 million? Daylight robbery iyon. Talaga, ako ang nagrekomenda kay Jasper Lane. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin tungkol dito? Mahinahong tanong ni Sylvie. Hindi mabasa ang tono at ekspresyon niya. Maangas na sagot ni Jonathan, obviously, dapat kanselahin agad ang deal na ito. Pagkatapos nito, sabihin kay Jasper Lane na kung gusto niyang bilhin ang patent, na maaari niyang bilhin ito sa presyo ng merkado. Ito ay hindi bababa sa 50 milyong US dollars. Kung hindi, dapat lang siyang sumigaw. Itataas mo ang presyo mula 20 hanggang 50 milyong US dollars. Mr. Jonathan, ang galing mo talagang magnegosyo, Sylvie remarked. Bago pa man masiyahan si Jonathan sa papuri ni Sylvie, isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw sa silid. Kinuha ni Sylvie ang isang folder ng dokumento at inilagay ito sa kanyang desk sa opisina. Ang reputasyon ba ng Senadorstel Corporation ay hindi lamang ng 30 milyong US dollars sa iyo. Kahit na umatras ang Senadorstel Corporation sa deal, ang kumpanya ay magbabayad ng multa na 20 milyong US dollars. Kung nangyari iyon, ang kumpanya ay may iwan na lamang ng 10 milyong US dollars. Worth it ba iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Jonathan. Wala siyang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Alam ko ang intensyon mo, Mr. Jonathan. Pero kung gusto mong mapahanga ako, kailangan mong ipakita sa akin ang mga kakayahan na higit pa sa isang henyo. Kung ang alam mo lang ay puro pandaraya, hindi na tayo titigilan kahit isang segundong sulyap. Pagkatapos magsalita ay tinitigan ni Sylvie si Jonathan na nanginginig ang buong katawan. Get out, sabi niya sa malamig na tono. Itinaas ni Jonathan ang kanyang ulo at may balak na sabihin. Gayunpaman, matapos mapansin ang nagyayelong at malayong tingin ni Sylvie, hindi siya naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita. Kaya naman, lumabas siya ng silid ng opisina nang may pagkadismaya. Nag-uumapo sa sama ng loob ang madilim na ekspresyon ni Jonathan pagkalabas niya sa opisina ni Sylvie. Sa kanyang palagay, walang kasalanan ang pagpapagalit sa kanya ni Sylvie. Lahat ng ito ay dahil kay Jasper Lane. ****, how dare he say na hindi niya kilala si Ms. Sylvie, pinagalitan niya ako dahil sa'yo, **** ka. Damn Summerland ****. Umungol si Jonathan sa marahas na boses, maghintay ka lang, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali.
Sa sandaling iyon, si Sylvie ay nasa telepono kasama si Annalo sa kanyang opisina sa Utopia Beauty. Sige, sige, paano ako mangangahas na pabayaan ang iyong mga bagay? Matagal na itong ginawa mula noon. Naabot na ang inisyal na intensyon, at ang formal na kontrata ay pipirmahan sa hapon, masayang sabi ni Sylvie habang hawak ang kanyang telepono. Ang lamig at marangal na pagmamataas na nakaukit sa kanyang mukha noong kanina pa niya kausap si Jonathan ay matagal nang nawala. Napalitan na ito ng masayang ngiti. Matapos ang ilang oras na pakikipag-chat, ibinaba ni Sylvie ang kanyang telepono. Nirap niya ang kanyang malinamnam at makatarungang mga daliri sa mga dokumentong nasa harapan niya. Mayroong isang detalyadong ulat mula sa JW Investment Company sa pinakatuktok ng mga dokumento. Kagiliw-giliw na tao. Nakagawa na siya ng napakaraming magagandang bagay mula sa simula sa loob ng isang taon, at nakagawa pa nga siya ng yaman na hindi hihigit sa 10 bilyon. Hindi katakataka na nagawa niyang nakawin ang puso ng babaeng iyon sa kabila ng mataas na expectations nito. Pagkatapos nun, tumayo si Sylvie at pinindot ang buzzer sa desk niya. Tawagan ang secretariat ng Group President's Office at kung sino ang namamahala sa contract sign ng kay Jasper Lane sa hapon. Makikipagkita ako sa lalaking ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 664. Alas 1 ng hapon, nakipagkita si Jasper kay Jack, na dumating mula sa Swallow Capital. Noong una ay sinadya niyang pumunta sa Corana kasama si Jack. Gayunpaman, nagpa siya si Jasper na maglakbay ng biglaan. Si Jack ay abala noon, kaya hindi siya makakasama sa kanya noon. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maglakbay sa Corana pagkatapos tapusin ang kanyang natitirang trabaho. Mr. Lane, maganda ba ang takbo nitong mga nakaraang araw? Nakangiting tanong ni Jack kay Jasper pagkapasok nila sa kwarto. Pabirong tanong ni Jack, ngunit umiling si Jasper. Ang mga bagay ay hindi eksaktong tumatakbo ng maayos, sabi niya. Magtatanong pa lang sana si Jack ng mga detalye nang may iniabot sa kanya si Jasper na dokumento. Midas Company, United Legends, Online Gaming. Bulalas ni Jack. Gulat na tinitigan niya si Jasper matapos baklatin ang dokumento. Mr. Lane, ang profit point ni Sena na nabanggit mo dati ay online gaming. Umupo si Jasper. Binato niya ng sigarilyo si Jack at tumawa. Bakit? Hindi mo gusto? Tanong niya. Sa puntong ito sa oras, karamihan sa mga domestic na kumpanya ng internet ay binubuo ng mga napakahusay at advanced na intelektual. Kaya naman, itinuring nila ang mga bagay na tulad ng mga laro bilang walang kabuluhan at minamaliit ang mga ito. Hindi mahalaga kung gusto ko ito o hindi. Magagawa ba talaga natin itong gumana sa online gaming? Naghihinalang tanong ni Jack. Ang pag-unlad at pagpapasikat ng internet ay hindi maiiwasan, at ang mga nalantad sa internet ay tiyak na mga nakababatang henerasyon. Para sa mga kabataan, hindi nababawasan ang kanilang sigla sa mga laro. Tingnan lamang ang bilang ng mga taong naglalaro ng pirated na standalone na mga disk ng laro sa bansa. Kung ang isang maliit na bahagi lamang ng mga taong ito ay nagsimulang maglaro ng mga online na laro, ang industriyang ito ay maaaring maging isang cornucopia. Napabuntong hininga si Jack matapos marehistro ang mga sinabi ni Jasper. Mr. Lane, bagaman mayroon akong sariling mga opinyon tungkol dito, ang iyong mga diskarte ay hindi kailanman nagkamali, kaya, handa akong subukan ito. Gayunpaman, hindi ko pa narinig ang tungkol sa kumpanyang ito at sa larong ito. Hindi ba dapat tayo mismo ang bumuo ng isa? Tanong niya. Kung narinig mo ang larong ito, ibig sabihin ay sikat na ito. Kung ganoon ang kaso, wala nang puwang para kumita tayo. Huwag mag-alala tungkol sa pagpili ng laro. Kung nagawa naming ibalik ito sa Summerland, tiyak na bubuksan namin ang buong merkado ng online gaming. Isipin mo na lang, sa loob ng ilang taon, magsisimula na ang paghahari ng mga online games sa bansa, at ikaw, Jack Tanner, ang nanguna sa industriya. Hindi ba iyon ang panukala? Nakangiting sabi ni Jasper sabay tapik sa balikat ni Jack. Nagniningning ang mga mata ni Jack sa tuwa. Kung ganoon, ano ang layunin ng pakikipag-ugnayan ko sa kanila bago ito? Ito ba ay para makuha ang mga karapatan ng ahensya? Tanong niya. Itinalaga ko sa iyo ang gawain ng pagbili ng lahat ng copyright at mga karapatan sa pag-unlad ng larong ito. Kung kinakailangan,
Maaari mong i-recruit ang buong team ng proyekto, sabi ni Jasper. Nagulat si Jack sa sinabi niya. Bagamat ang Midas Company ang magiging magagawa ng laro sa Corana, ang mga online na laro na ginawa nila ay magiging mahina ang performance sa Summerland maliban sa United Legends. Higit pa rito, ang isang maliit na merkado tulad ng Corana ay hindi karapat-dapat sa atensyon ni Jasper. Sa kanyang nakaraang buhay, ang Senator Agency at Midas Company ay parehong nasangkot sa isang demanda na tumagal ng ilang taon dahil sa isyu ng copyright ng United Legends. Sa wakas, nakuha ng Senador Agency ang isang buong pagkuha ng Midas Company sa sobrang galit. Tila napakalaking deal noon, ngunit sa kanyang kaalaman sa hinaharap, alam ni Jasper na ang deal na ito ay hindi eksaktong bargain. Higit pa rito, ang pamamahala ng Midas Company ay talagang hindi maganda. Ang pagtagas ng server sa Europa ay naging sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga pribadong server. Nang maglaon, nagkaroon ng mga biro tungkol sa mga opisyal na pag-update ng server na binubuo ng nilalaman na kinopya mula sa mga pribadong server. Mr. Lane, lahat ito ay dapat na medyo mahal. Willing ba talaga silang ibenta sa atin? Tanong ni Jack. May awkward na ekspresyon ang nakaukit sa kanyang mukha. Hindi problema ang pera. Hanggat nasa loob ito ng makatwirang hanay, bibigyan kita ng sapat na tungkulin upang bilhin ito. Ang mga resulta ng beta testing ng United Legends ay hindi eksaktong naging kasiya siya sa Corana, kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Bilhin ang lahat ng nasa iyong kapangyarihan. Maliwanag na mahirap itong gawain, ngunit bakit ako magdadalawang isip na tawagan ka kung hindi naman mahirap ang gawain? Tumanggo si Jack sa sinabi ni Jasper. Sige, babalik ako at susuriin ko ang impormasyong ito, at susubukan kong makipag-ugnayan sa kanila sa hapon, seryoso niyang sagot. Matapos panoorin si Jack na umalis sa silid, namulat ang kumpiyansa ni Jasper. Ang United Legends ba ay isang napakagandang laro? Sa totoo lang, hindi iyon ang nangyari. Gayunpaman, United Legends, ang eksaktong kailangan nila ngayon. Ito ay posibleng maging isang alamat sa industriya ng online gaming sa Summerland kung ito ay binuo sa eksaktong yugto ng panahon na ito. Ang pinakamalaking tao sa bansa ay nakabuo ng kanyang kayamanan sa pamamagitan ng isang online game. Maaari siyang kumita ng bilyong tubo bawat taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 665. Ang isang bagay na tulad nito ay maaaring mangyari lamang sa unang bahagi ng 2000s, at ito ay posible lamang sa Summerland. Pumasok si Julian sa kwarto para bigyan ng paalala si Jasper. Jasper, oras na para pumirma ng kontrata sa Senadortel Corporation. Malapit na ang appointment mo, aniya, na agad na naputol ang pag-iisip ni Jasper. Tinapik ni Jasper ang kanyang noo, kinuha ang kanyang coat at lumabas ng kwarto. Dapat ba akong kumuha ng katulong? Hindi dapat palagi mong ginagampanan ang mga tungkuling ito, aniya. Napakamot ng ulo si Julian at sumagot, kaya kong gawin ang mga simpleng gawain, ngunit hindi ko ito kakayanin kapag naging komplikado ang iyong trabaho. Pag-usapan natin ulit kapag nangyari iyon, nakangiting sabi ni Jasper. Hindi pa siya nakakapagdesisyon sa isang management team sa investment company. Kaya naman, wala rin si Jasper sa mood na kumuha ng sekretarya para sa kanyang sarili. Pagkabalik sa Senadortel Corporation, dinala ng sekretarya si Jasper sa isang maliit na meeting room. Maghintay ng sandali, Mr. Lane. The person in charge of signing the contract on our side will be here very soon, magalang na sabi ng kalihim. Pagkatapos siyang pagsilbihan ng tsaa, lumabas ng silid ang sekretarya. After that, 20 whole minutes naghintay si Jasper. Tila walang balak na buksan ang pintong mahigpit na nakasara. Bahagyang sumimangot ang nabuo sa mukha ni Jasper. Ito ay medyo hindi pangkaraniwan para sa isang formal na kontemporaryong kumpanya tulad ng Senadortel Corporation na gumawa ng tulad ng isang rookie na pagkakamali na iwanan ang isang kliyente na sila ay malapit ng pumirma ng isang kontrata na mag-isa sa isang meeting room sa loob ng ilang oras. Kung hindi ito isang pagkakamali, malamang na nagkaroon sila ng problema sa kontrata sa kanilang bahagi. Nang malapit nang mawalan ng pasensya si Jasper, biglang bumukas ang pinto. Naningkit ang mga mata ni Jasper nang makita ang taong pumasok sa kwarto.
Ang Senadorsal Corporation ay isa na nag-uutos sa 500 kumpanya sa buong mundo. Maging ang taong namamahala sa pagpirma ng kontrata ay napakarilag. Excuse me, Mr. Lane. I was late because of some work issues. Yumuko si Sylvie lang at same time na humingi ng tawad pagpasok sa kwarto. Ang mga magagandang babae ay nararapat na espesyal na pagtrato. Ang paghihintay ng buong oras ay wala kong ibig sabihin na makakatagpo ako ng isang napakagandang babae na tulad mo, tumawa si Jasper. Hindi nagbago ang magalang na ngiti sa mukha ni Sylvie matapos niyang irehistro ang sinabi nito. Gayunpaman, ang kanyang impresyon kay Jasper ay lubhang nabawasan. Anong uri ng mga kagustuhan ang mayroon ang kanyang matalik na kaibigan? Bakit niya piniling magtrabaho sa gayong tindero ng langis ng ahas? Sige. Pwede pa ba tayong mag-sign? Tanong ni Jasper. Bahagyang natigilan si Sylvie na inaasahan niyang liligawan siya nito. Naramdaman ni Sylvie na hindi kinaugalian ang kinikilos ni Jasper. Dahil maayos niyang sinimulan ang pag-uusap, inaasahan niyang magtatanong siya sa kanya ng kanilang personal na tanong o kahit na hihilingin ang kanyang contact number. Excuse me. Hindi alam ni Jasper ang pangalan ni Sylvie. Ito ay hindi magalang na tawagan siya ng Miss, kaya maaari niyang malaman itong tawagan gamit ang isang neutral na parirala. Pasensya na po. I zoned out, alang-alang sabi ni Sylvie. Hindi niya naranasan ang mga emosyong ito sa loob ng maraming taon. Ang ganitong mga emosyon ay hindi sumabay sa elite na edukasyon na natanggap niya sa loob ng higit sa 2 dekada. Ayos lang. Pipirmahan ba natin ang kontrata? Tanong ni Jasper sa pantay na tono. Inilabas ni Sylvie ang kontrata mula sa isang folder. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Ang Summerlander na ito ay kasuklam-suklam. Nagmamadali ba siyang umuwi? Bakit patuloy niyang hinihimok siyang pirmahan ang dokumento? Right then, may sumipa sa pinto ng meeting room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 666. Mr. Hampton, pasok ka at tingnan ito ng sabay-sabay. Ang kontrata na magdudulot ng malubhang pinsala sa mga interes ng kumpanya ay pinipirmahan dito tulad ng sinabi ko sa iyo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jonathan lang mula sa pasukan. Nang matapos siyang magsalita, isang malaking grupo ng mga tao ang pumasok sa meeting room. Napatingin agad ang lahat kay Jasper, na pinaghihinalaang nakikipagsabuatan sa mga miyembro ng kumpanya para suruan sila. Sa kabaligtaran, walang nagbigay pansin kay Sylvie, na nakatayo habang nakatalikod sa pintuan. Hindi inaasahan ni Jasper ang biglaang pangyayaring ito. Nagtaas siya ng mata. Agad niyang naunawaan na si Jonathan ang nasa likod ng lahat nang makita niya ang kanyang masama, ngunit masayang titig. Nang makasalubong ang tingin ni Jasper, nagsalita si Jonathan na may masayang ekspresyon na nakaukit sa kanyang mukha. Jasper Lane, how dare you lie to me and tell me na hindi mo kilala si MS? Sylvie. Kung hindi mo siya kilala, bakit siya tatayo para sa iyo? Tanong niya. Pagbabayaran kita sa pagsisinungaling mo sa akin. Huwag mong isipin na kaya mo akong baliwalain dahil lang sa kakampi mo si MS. Sylvie, ngayon, ipapakita ko na ang isang pangungusap mula sa akin ay maaaring magpabagsak sa iyong napakagandang deal. Bakit ba masyado kang nag-aalala sa relasyon namin ni Sylvie lang? I have to wonder, ano ang relasyon ninyong dalawa? Mahinahong tanong ni Jasper. Natigilan si Jonathan sa tanong ni Jasper. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na lahat ng iba sa kumpanya ay masikasong naghihintay sa kanyang sagot. Sa sandaling iyon, isang ideya ang bumalot sa kanyang puso at bumalot sa kanyang isipan. Kung sinabi niya sa lahat na siya ang nobyo ni MS. Sylvie, dahil sa kanyang mapagmataas at mapagmataas na personalidad, malamang na hindi siya pabulaanan ni MS. Sylvie o linawin ang katotohanan sa likod ng usapin. Posible pa nga na ang sigaw ng publiko ay malito ang mga bagay na kahit si MS. Sylvie ay unti-unting lumuwag sa paglipas ng panahon. Ang kaisipang ito ay kumakalat sa kanyang isipan na parang parasitiko na baging. Sabay-sabay na namumulaklak sa loob niya ang excitement. Lampas sa imahinasyon mo ang relasyon namin ni Sylvie. Kaya lang, hindi pa namin ito isinapubliko. Malakas na sabi ni Jonathan. Pagkatapos niyang magsalita ay gulat na napatingin sa kanya ang lahat. Si Ministro Hampton, na napakataas at makapangyarihang kumikilos kamakailan lamang,
ay tumingin din sa kanya ng hindi makapaniwala. Noong una, pamangkin lang ni Emerson lang si Jonathan lang. Bagamat si Emerson ang pangulo ng grupo, sa pagtatapos ng araw, siya ay isang mataas na ranggo lamang na empleyado. Dahil sa sinabi niyan, magiging kawili-wili ang mga bagay kung magde-date sina Jonathan at MS. Sylvie. Si Jonathan lang kaya ang magiging manugang ng Senador Tel Corporation. Ang pagkabigla at pagpipitagan sa mga tingin ng lahat ay nagdulot ng matinding pagmamalaki kay Jonathan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jonathan na siya ay talagang naging manugang ng Senador Tel Corporation. Tinuro niya ng daliri si Jasper at mayabang na nagsalita, siya ang nakipagsabuatan sa mga executive member ng kumpanya. Sinusubukan niyang bilhin ang patent sa mababang presyo. Kunin mo siya ngayon din. Ganito ba ang pakikitungo ng Senador Tel Corporation sa mga kliyente nito? Biglang sigaw ni Jasper. Hinarap niya ang malaking grupo ng mga tao sa pangunguna ni G. Hampton na walang bahid ng takot. Nakasundo ako kay G. Emerson, at pumirma na rin ako ng kontrata ng layunin. Nagbayad din ako ng deposito na 10 milyong US dollars sa Senador Tel Corporation. Panahon na para pirmahan natin ang formal na kasunduan, ngunit nagbubuga ka ng katawa-tawang kalokohan tungkol sa panloob at panlabas na sabuatan. Hindi ba natatakot ang Senador Tel Corporation na maging katatawanan sila pagkatapos lumabas ang balitang ito? Kumunat ang noo ni Mr. Hampton nang matapos magsalita si Jasper. Iyon ay dahil ang pagtatalo ni Jasper ay tumama sa ulo. Para sa isang multinational na kumpanya tulad ng Senador Tel Corporation, wala silang pakialam kung kumita sila ng 10 milyon o 100 milyong US dollars. Talagang nagmamalasakit lamang sila sa isyu ng creditability. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 667. Kung lumabas ang bago tungkol dito, madungisan ang reputasyon ng Senador Tel Corporation. Ang isang malaking insidente na tulad nito ay nagdudulot ng galit sa mga executive. Kalokohan yan. Sumigaw si Jonathan sa galit nang napagtanto niyang malapit nang makalabas si Jasper sa bitay na pilit niyang itinayo. Ang patent para sa MP3 ay hindi bababa sa 50 milyong US dollars. Binibili mo ito sa presyong 20 milyong US dollars. Ano ito kung hindi ito sabuatan sa pagitan ng panloob na kawani at isang tagalabas? Sumulyap si Jasper kay Jonathan at sumagot sa mahinahon at tinig na tinig. Napag-usapan ko ang deal na ito sa iyong tiyuhin, Mr. Emerson lang. Ibig mo bang sabihin na ang tiyuhin mo ang taong nakikipagsabuatan sa akin? Nagbago ang ekspresyon ni Jonathan. Bagamat gusto niyang wakasan si Jasper Lane, hindi ibig sabihin noon ay naglakas loob siyang idamay ang kanyang tiyuhin sa usapin. Siyempre, hindi makikipagsabuatan ang tito ko sa isang figure na mababa ang kahalagahan na tulad mo. Siguradong nilinlang mo siya sa mga tusong salita mo. Sigaw ni Jonathan. Sinaman niya ng tingin si Jasper na may ngisi sa mukha. Higit pa rito, hindi mo mababago ang katotohanan na bumili ka ng patent na bawasan ng 50 milyong US dollars sa presyong 20 milyong US dollars anuman ang dahilan na sinusubukan mong i-draft up. Ang Senador Tel Corporation ay hindi kailanman gagawa ng negosyo ng lugi. Napatingin si Jonathan kay Jasper ng may pagmamalaki. Kung gusto mong subukang manalo sa isang bargain, kailangan mong maghintay hanggang sa iyong susunod na buhay. Sa piling ko, huwag mo nang isipin na samantalahin tayo. Laging ganito ang mga taong katulad mo. Ikaw ay dukha, hindi maunlad, at bulok na bulok, sigaw niya. Dapat humingi ka ng tawad sa pang-iinsulto sa amin, sabi ni Jasper sa pantay na tono. Napangisi si Jonathan. Nang may sasabihin pa sana siya pabalik, nagpatuloy si Jasper sa pagsasalita, dahil may balak kayong mag-back out sa kontratang ito, wala na akong sasabihin. Maaari kong talikuran ito, ngunit kailangan mong bayaran ako ng 20 milyong US dollars bilang kabayaran ayon sa mga kondisyon ng kontrata ng layunin na dati nating nilagdaan. Kung tatanggi ka, hindi ako tatutol na magsampa ng internasyonal na kaso laban sa iyo. May galit na ekspresyon sa mukha ni Mr. Hampton. Una, ang pangulo ng grupo ay sangkot sa insidenteng ito. Kung ang mga bagay ay pumunta sa timog, ang kumpanya ay haharap sa isang malaking pagkalugi. Siya ay isang maliit na pinuno ng departamento na namamahala sa mga isyo tungkol sa integridad ng kumpanya.
Hindi siya nang ahas na makisali sa malalaking isyo na kinasasangkutan ng pangulo ng grupo at reputasyon ng kumpanya. Samantala, si Jonathan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin nang walang sinasabi sa isang salita. Wala siyang ibang pakialam sa ngayon. Ang alam lang niya ay kailangan lang niyang sirain ang deal ni Jasper Lane. Hindi man siya personal na nakinabang dito, gusto lang niyang makitang naghihirap si Jasper. Ganyan ang mentalidad ng isang kontrabida na katulad niya. Sa sandaling iyon, inilapag ni Sylvie, na walang napansin, ang folder. Lumingon siya para magsalita. Pumayag akong pumirma sa kontrata. Ang boses ni Sylvie lang ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Mr. Hampton at Jonathan ay nanlaki sa kanilang mga mata at natagpuan ang kanilang mga sarili na nawalan ng mga salita na nakikita nila ni Sylvie. Parang ngayon lang sila nakakita ng multo. Walang inaasahan na lalabas dito ang prinsesa ng Senadortel Corporation. Biglang kumirot ang puso ni Jonathan. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may masamang paparating sa kanya. Gaya ng inaasahan ay dumapo agad sa kanya ang tingin ni Sylvie. Ang kanyang tingin ay kasing yelo ng isang glacier. Ipinaramdam nito kay Jonathan na siya ay nasa isang kuweba na gawa sa yelo. Natural, wala akong opisyal na tungkulin sa kumpanya. Gayunpaman, isusumbong ko ang pangyayaring ito sa aking ama. Sa pagkakasabi niyan, sa palagay ko ay mayroon pa akong masasabi sa isang deal na kulang ng 20 milyong US dollars, tama ba? Nang matapos siyang magsalita ay agad na tumango si Mr. Hampton at umatras. Bakit ka nandito, MS? Sylvie, sa tingin ko lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Misunderstanding lang, sabi niya. Hindi man lang nilinggan ni Sylvie si Mr. Hampton na pawis na pawis. Sa halip, lumingon siya para tingnan si Jasper habang may sumilay ng ngiti sa labi niya. Hindi na kailangang magsampa ng kaso kung pipirmahan lang natin ang kontrata ngayon, di ba? Tanong niya. Noon, nakuha na ni Jasper ang sitwasyon. Ang magandang babae sa kanyang harapan ay tila may nakakakilabot na pagkakakilanlan. Walang paraan na siya ay isang simpleng clerk ng opisina na sinisingil sa pagpirma ng mga kontrata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 668. Magpakilala ulit tayo. Ikinagalak kitang makilala, ako si Sylvie lang. Ako ang matalik na kaibigan ni Annalo, sabi ni Sylvie, sabay abot ng kamay kay Jasper na may magiliw na kilos. Naintindihan naman agad ni Jasper ang lahat. Tama iyon. Tanging ang iginagalang na prinsesa ng Senadortel Corporation ang may lakas ng loob at gumawa ng pangwakas na desisyon sa panahon tulad nito. Nakipagkamay si Jasper kay Sylvie na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. MS. Lang, we're meeting each other under such unique circumstances, he said. To be honest, lumapit lang ako dahil na-curious ako sa lalaking nagawang nakawin ang puso ni Annalo. Dahil dito, kinailangan kong pumunta dito sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan. Sana hindi ka mag-isip, sincere na sabi ni Sylvie. Kinaway-kaway ni Jasper ang kanyang kamay at sumagot, it's all good, I don't mind. Gayunpaman, ito. Pagkasabi nito ni Jasper, tumalikod si Sylvie para harapin si Mr. Hampton at ang iba pa. Para saan ka nakatayo dyan? Nabibingi ba ang mga salita ko? Tanong niya. Si Mr. Hampton at ang iba ay lumabas kaagad ng silid. Maghintay ka dyan. Nang malapit nang makatakas si Jonathan, na ang emosyon ay hindi magkatugma, sa pinangyarihan ng krimen, pinigilan siya ni Jasper na umalis. Lumingon si Jonathan para titigan si Jasper. Anong gusto mo? Hindi ba ikaw ang boyfriend ni MS? Hindi ka ba masyadong nag-aalala sa relasyon natin? Nandito ngayon si MS. Lang. Bakit hindi mo linawin ang mga bagay minsan at para sa lahat? Seryosong tanong ni Jasper. Nang marinig ang sinabi nito ay agad na namutla si Jonathan na kanina pa naguguluhan. Nabulag siya sa galit niya kanina. Sinabi niya sa lahat na napakalapit niya kay Sylvie, at narinig niya ang lahat ng sinabi nito. Nag-iisip siya kung paano ililigtas ang sitwasyon nang biglang nagpa siya si Jasper Lane na hampasin siya kung saan ito masakit. Agad na dinaig ni Jonathan ang matinding pagkabalisa. Bakit hindi ko alam na may boyfriend ako na katulad mo? Tanong ni Sylvie sa malamig na tono. Nagpa siya si Jonathan na kagatin na lang ang bala. MS. Lang, huwag mong intindihin. I never said that I was your boyfriend,
Awkward niyang sabi. Sinabi mo lang na may malapit kaming relasyon, at hindi namin sinabi sa publiko ang tungkol dito. Hindi ba? Sumingit si Sylvie na may kasamang malamig na pagngisi. Namumula ang kutis ni Jonathan. Hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pagsisikap na iligtas ang bagay na iyon. Jonathan lang, tawag ni Sylvie sa kanyang pangalan sa mahinahon at pantay na tono. Nanginginig si Jonathan. Nakatingin siya kay Sylvie. Ayaw na kitang makita. Naiintindihan mo ba ako? Si Jonathan ay naging kasing puti ng isang sapin. Lumuhad siya sa lupa at humagulgol ng malakas. Patawarin mo ako, MS. Lang. Hindi ko naman sinasadya. Ano man ang lahat, ginawa ko ito para lamang sa kapakinabangan ng kumpanya. Gayun din, dagdag ni Sylvie, hindi pinansin ang kanyang maluha-luhang ekspresyon at pag-iyak ng kawalan ng pag-asa. Nais kong makita kang humihingi ng paumanhin para sa iyong kawalang galang na pag-uugali kay Mr. Lane, sabi niya. Sumulyap si Jasper kay Jonathan at idinagdag sa mahinahong boses, sinabi ko sa iyo na kailangan mong humingi ng tawad sa sinabi mo sa akin. Nanginginig si Jonathan habang naglalagablab ang apoy ng galit sa loob niya. Sa ngayon, hinihiling niya na magalit siya kay Jasper ng buhay. Kung nakakamatay lang ang tingin, maraming beses nang namatay si Jasper. Gayunpaman, walang pagpipilian si Jonathan kundi pigilan ang kanyang masasamang pag-iisip at hinanakit. Sa halip, huminga siya ng malalim at ibinaba ang ulo kay Jasper. I'm sorry, mahina niyang sabi. Hindi kita narinig, sabi ni Jasper. Biglang nagtaas ng ulo si Jonathan. Sabi ko sa'yo sorry na. Pumalakpak siya ng malakas. Hindi mo ito sinabi ng may tame time na saloobin, tugon ni Jasper na hindi nagbabago ng ekspresyon. Nandidiri si Jonathan kay Jasper. *********, huwag kang samobra. Kailangan mo ring humingi ng tawad sa mga sinasabi mo, mahinang dagdag ni Jasper. Bitek, basag, basag. Nagngangalit si Jonathan sa galit, umalangaw-ngaw sa buong silid ang ingay ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa isa't isa. Gusto niyang lumabas ng silid at isara ang pinto, ngunit ang malamig at matalim na tingin ni Sylvie lang ang nagpatigil sa kanya. Alam na alam niya ang ugali at ugali ni Sylvie. Kung umalis siya ng ganito ngayon, mayroon siyang 100 paraan para pahirapan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dahil dito, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran sa pagpaparusa sa kanya. Pasensya na po, humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon din. Sabi ni Jonathan. Walang kwenta ang pagpupumiglas niya, kaya wala siyang choice kundi ang sumuko kay Jasper. Kontento ka na ba? Kung hindi, kaya ko siyang humingi ng tawad sa iyo sa buong araw, sabi ni Sylvie kay Jasper. Bitawan mo siya, sabi ni Jasper. Narinig mo ba ang sinabi niya? Hiniling niya na umalis ka, sabi ni Sylvie kay Jonathan. Para siyang aso na inuutusan sa paligid, kinuyam ng mahigpit ni Jonathan ang kanyang mga kamao sa galit. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng kwarto nang walang banibitawan na salita. Pagbukas niya ng pinto, bumangga siya kay Emerson lang, na nagmamadaling pumunta sa meeting room. Matapos mapagtantong na bonggol niya si Jonathan, sinampal siya ni Emerson sa buong mukha sa matinding galit. Si Jonathan, hindi pa nakakapag-recompose ng kanyang sarili pagkatapos na mabangga si Emerson, ay nataman kaagad sa mukha. Napahawak siya sa mukha niya at tinitigan si Emerson na duguan ang mga mata. Tito, bakit mo ako sinaktan? Sigaw niya. Hindi mo ba ako sinumbong sa pakikipagsabuatan sa mga tagalabas? Bawal ba akong saktan kanyan? Tanong ni Emerson. Sa sobrang galit niya ay bigla siyang humagalpak ng tawa. Pinigilan ni Jonathan ang galit sa kanyang puso at sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Tito, hindi ko sinasadyang gawin iyon, ako. Tama na, malamig na sabi ni Emerson. Kumunat ang noo niya at tumalikod sa kanya. Ayaw niyang paalisan siya ng isa pang sulyap. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging tito. Hindi ko na kaya ang bigat nito, aniya. Pagkasabi nito, dali-dali siyang pumasok sa meeting room nang hindi man lang lumilingon kay Jonathan, na pasimpleng nakatingin sa kawalan. Pagkasara ng pinto ng meeting room. Sa wakas ay naipahayag ni Jonathan ang kanyang nag-aapoy na puot. Itinaas niya ang kamay at mabilis na sinuntok ang pader. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw habang napunit ang balat sa paligid ng kanyang mga buko. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang sakit.
Jasper Lane, wait ka lang. Maghintay ka lang. Umungol siya sa mahinang boses, nabaluktot ang mukha sa galit. Kuwit-kuwit, sa sandaling iyon, kalmado at tahimik ang kapaligiran sa meeting room. I'm so sorry, Mr. Lane. Si Jonathan lang, ang B***** na iyon, ay nagdulot ng labis na gulo para sa inyong dalawa, Mr. Lane at MS. Lang. Paliwanag ni Emerson. Pawis na pawis siya. Kasabay nito, panakanak ang sulyap ni Emerson kay Sylvie. Kung tutuusin, hindi gaanong mahalaga si Jasper kay Emerson. Gayunpaman, ang saloobin ni Sylvie lang ay nagpasya kung ano ang magiging hitsura ng kanyang hinaharap. Bilang isang senior executive, pahihirapan siya kung masangkot siya sa isang hindi pagkakaunawaan sa pinakamamahal na anak ng mga lang. Mr. Emerson, sa tingin ko, kailangan na muling magsimula ng kumpanya ang posisyon ni Jonathan Lang bilang branch president, mataimtim na sinabi ni Sylvie. Naintindihan agad ni Emerson ang ipinahihiwatig ni Sylvie. Tumango siya at sinabing, yes, I agree. Mula sa pangyayaring ito, nakikita ko na ang kanyang mga kakayahan ay hindi sapat para sa kanyang kasalukuyang posisyon. Pag-iisipan kong i-reshuffling ang kanyang trabaho. Ang galing. Pwede ka nang umalis, sabi ni Sylvie. Maingat na sinupan ni Emerson ang ekspresyon ni Sylvie at nakitang hindi ito galit. Pagkatapos noon, nagpaalam na siya sa kanilang dalawa at lumabas ng meeting room. Nang matapos ang usapin, ibinigay ni Sylvie ang kontrata kay Jasper na may masiglang ngiti sa kanyang mukha. Bumalik tayo sa bagay na hindi natin nagawang tapusin ngayon lang, sabi niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 669. Isang kakaibang ekspresyon ang nabuo sa mukha ni Jasper matapos niyang irehistro ang mga sinabi nito. Gaano man niya bigyang kahulugan ang kanyang mga salita, ang mga iyon ay tila lubhang nakaliligaw. Gayunpaman, hindi nagtagal si Jasper sa pagmumuni-muni habang mabilis niyang pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Pagkatapos nito, naglabas siya ng tseke para sa $10 milyong at ibinigay ito kay Sylvie. Salamat sa tulong mo, MS. Lang. Hindi magiging posible ang deal na ito kung wala ka, sinserong sabi ni Jasper. Nang hindi man lang tumitingin sa tseke, ibinigay ni Sylvie ang folder na naglalaman ng mga patent documents kay Jasper. Ayos lang, may ginawa lang akong maliit na pabor para kay Anna, sabi niya nang may masiglang ngiti. Paano mo nakilala si Anna? It was by sheer coincidence, sabi ni Jasper habang ipinaliwanag niya kay Sylvie kung paano niya nakilala si Anna. Matapang ka. Noon, siguradong hindi ka papansinin ng ama ni Anna. How dare you brag about yourself in front of him? Sabi ni Sylvie na bakas sa boses niya ang interes. Wala naman talagang pinagkaiba sa aming dalawa. Una, pareho tayong tao. Pangalawa, pareho kaming businessman. Siya ay walang alinlangan na isang kilalang negosyante samantalang ako ay maituturing lamang na isang maliit na negosyante, gayunpaman, hindi ito magtatrabaho na hindi ako makakaisip ng isang bagay na kailangan niya. In fact, masaya kaming magkatrabaho ngayon. We both take what we need, and we mutually benefit from our collaborative work, nakangiting sabi ni Jasper. Tumango si Sylvie sa paraang nauunawaan. Iba ka sa iba. Dinadala mo ang iyong sarili ng may kumpiyansa, at ito ay nagbibigay sa iyo ng isang uri ng karisma na hindi matatagpuan sa mga ordinaryong tao, sabi niya. Iyon ba ay isang papuri? Tanong ni Jasper. Of course, sabi ni Sylvie na may mahinang ngiti. Nagpaalam si Jasper kay Sylvie chat sa kanya ng halos kalahating oras. Malapit na silang umalis sa trabaho. Hindi rin siya hiniling ni Sylvie na manatili. Pinanood niya lang itong umalis pagkatapos nilang magpalitan ng contact numbers. Pagkaalis ni Jasper, nilabas ni Sylvie ang phone niya at tumawag. Analo, nakilala ko iyong lalaki ngayon. Alam kong hindi ka makakalaban, kamusta na siya? Hindi naman siya masama diba? Umalangaw-ngaw ang boses ni Anna mula sa kabilang dulo ng telepono. Komportableng nakasandal sa upuan, casual na nilero ni Sylvie ang tseke sa kanyang kamay. Bigla siyang napatawa pagkatapos tingnan ang masalimuot na scroll ng pirma ni Jasper sa tseke. Bakit ka tumatawa? Curious na tanong ni Anna. Wala lang. May naisip lang akong interesting. Agad na naging alerto si Anna. I took a fancy to him first, kaya huwag mo siyang agawin sa akin.
Sumasakit na ang ulo ko ngayon, she said. Nako, natatakot ba ang mataas at makapangyarihang MS? Lo na may magnakaw sa kanyang lalaki. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa lalaki o babae. Gusto ko lang mag-focus sa career ko. Kuwait. Pagkatapos umalis sa Senadortel Corporation, hinanap muli ni Jasper si Damon Goldeng. Pagkatapos ay nakuha niya ang sertipiko ng autorisasyon para sa pag-upgrade ng patent sa ilalim ng mapanlinlang na tingin ni Damon. Bagamat may ilang mga hadlang, ang lahat ay natapos ng maayos. Alam ni Jasper na oras na para bumalik sa Summerland habang hawak niya ang 2 dokumento ng patent sa kanyang mga kamay. Ang kanyang paglalakbay sa Corana ay maaaring ituring na isang kumpletong tagumpay. Pagkabalik sa hotel, sabay na pumasok sa kwarto sina Jasper at Jack. Kumusta ang mga bagay ngayon, Jack? Sa pagtingin sa madilim na ekspresyon sa mukha ni Jack, alam ni Jasper na hindi masyadong maayos ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jasper na gagawin niya ang lahat sa unang pagsubok. Ang pagbili ng isang laro ay iba sa pagbili ng isang patent, dahil kasangkot ito ng marami pang gumagalaw na bahagi. Ito rin ang dahilan kung bakit inilaan ni Jasper ang gawaing ito kay Jack. Sa hinaharap, ang pangunahing focus ni Sena ay ang online gaming. Kaya, kinailangan ni Jack na magsimula sa industriyang ito sa lalong madaling panahon. Isang pagod na ugong ang pinakawalan ni Jack bilang tugon. Saka siya huminga ng malalim. Pagkatapos malaman ng mga Coranan na ito na ako ay taga Summerland, sila ay kumilos ng higit sa pagmamataas. Wala silang tapat na intensyon na makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo. Bukod sa nagmumungkahi ng napakalaking presyo, iminungkahi din nila ang isang buong bungkos ng malupit na mga kinakailangan, pagmamaktol niya. Sinabi ko sa kanila na hindi sila sinsero. Hulaan mo kung ano ang sinabi nila sa akin bilang tugon. Sinabi nila sa akin na ang Summerland ay isang mahirap at atrasadong bansa. Ang mga negosyante mula sa Summerland ay karamihan ay mga manloloko, at na hindi namin kayang bayaran ang kanilang mga laro. Galit na hinatak ni Jack ang kurbata na nakapulupot sa kanyang kwelyo. Galit talaga itong mga Coranan na ito, he remarked. Tumawa si Jasper sabay tapik sa balikat ni Jack. Normal lang yan. Maraming tao mula sa ibayong dagat ang nag-iisip na tayo ay isang atrasado at hindi maunlad na bansa. Ang kanilang impresyon sa atin ay unti-unting magbabago sa paglipas ng panahon, aniya. Titingnan ka lamang ng mga tao nang may pagpipitagan pagkatapos mong lumakas. Ang diskriminasyong tulad nito ay magbabago sa hinaharap. Patuloy na nagreklamo si Jack, hindi pa ako napapailalim sa ganoong malinaw na diskriminasyon noong panahon ko sa Warsaw. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Mr. Lane? Dapat ba akong pumunta ulit doon bukas? Kailangan mong pumunta doon muli, sabi ni Jasper, tinanggo ang kanyang ulo ng may determinasyon. Kung mas mababa ang tingin nila sa atin, mas dapat tayong maging determinado na matupad ang ating mga layunin. Tungkol sa kanilang mga mahihirap na kinakailangan, sumang-ayon sa kanila kung hindi sila masyadong hindi makatwiran. Balang araw, malalaman nila kung gaano tayo kalakas. Tumanggo si Jack at sinabing, sige, lalapitan ko ulit sila bukas. Gayunpaman, ngayon ay hindi rin naging ganap na walang bunga. At least, parang may balak silang ibenta ang laro. Nakahanap pa lang sila ng angkop na mamimili. Kung mabibili mo ang laro, huwag kalimutan ang tungkol sa mga karapatan ng ahensya dahil ang mga karapatan ng ahensya ay nasa kanilang mga kamay. Nangangahulugan ito na sasailalim tayo sa kanilang kontrol tungkol sa produksyon ng palabas. Mga update sa bersyon ng laro. Pinakamahalaga, tiyak na susubukan nilang makipagkompetensya sa amin para dito pagkatapos nilang masaksihan ang malaking resulta ng kumita sa loob ng Summerland. Sa makatuwid, siguraduhing bilhin ang larong ito ng buo. Ito ay isang mahalagang gawain, at dapat itong hawakan ng maayos. Ipaubaya ko na lang sa iyo. Huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Talagang tatapusin ko ang gawaing ito, same time na paninindigan ni Jack bilang tugon ng marinig ang tiwala ni Jasper sa kanya. Mabuti naman. Babalik ako sa Summerland bukas. Manatili dito at harapin ang bagay na ito, at bumalik pagkatapos makumplito ang deal, sabi ni Jasper. Kuwait. Ang kasalukuyang pangunahing prioridad ni Jasper ay ang pag-finalize ng MP3 production line, at pagkatapos ay simulan ang produksyon at mga benta sa Summerland.
Matapos ibigay ang lahat ng natitirang gawain kay Jack, lumipad si Jasper pabalik sa Summerland sa hapon ng susunod na araw. Habang si Jasper ay nakasakay sa eroplano, si Jonathan lang ay naglakad palabas ng kumpanya ng malungkot. Kalahating oras ang nakalipas, nakatanggap siya ng notification mula sa kumpanya. Na-relieve siya sa kanyang posisyon bilang branch president, at ililipat sa ibang kumpanya bilang sales manager. Ang matinding pagbaba sa kanyang karera ay naging dahilan upang mas lumakas ang kanyang sama ng loob kay Jasper. Sa sandaling sumakay si Jonathan sa kotse at umalis sa kumpanya, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isa sa kanyang malalapit na kasama. "Boss, nalaman ko na sumakay na si Jasper Lane ng eroplano pabalik ng Summerland. Nahanap ko rin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang kumpanya doon. Ipapadala ko ba sa iyo mamaya?" Nagliwanag ang ekspresyon ni Jonathan matapos matanggap ang balita. "Ipadala mo sa akin." Hey, akala niya wala ba akong magagawa sa kanya pagkatapos niyang bumalik sa Summerland? Maraming tao sa bansang iyon ang gustong makasama sa aking mabuting panig. Kaya ko siyang wakasan sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga tao doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 670. Samantala, walang ideya si Jasper na napakaraming ginagawa ni Jonathan sa likuran niya. Matapos ang 4 na oras na paglipad, sa wakas ay dumating si Jasper sa Reed City. Pagdating sa Summerland, huminga ng malalim si Jasper sa Reed City. Hindi man sariwa ang hangin, at least nakabalik na siya sa sariling bansa, mas masarap pa rin sa pakiramdam ang nasa banyagang lugar. Matatagpuan ang Reed City sa tabi mismo ng Cavern City. Kaya naman, nakinabang ito sa pag-unlad ng Cavern City. Ang Reed City ay mabilis na uunlad sa hinaharap, at ito ay magpapatuloy sa paggawa ng 15% ng mga mas mataas na elektroniko sa mundo. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang Reed City ay desyerto at bago pa rin. Ito ay isang malaking kaibahan mula sa buhay na buhay at mataong lungsod na ito ay magiging sa hinaharap. Si Julian, na sumunod kay Jasper pabalik, ay nakatingin sa malalaking bukid na sumasakop sa Reed City habang nagmamaneho siya ng inuupahang kotse. "Jasper, dito ka ba talaga magtatayo ng pabrika ng MP3?" Nagtataka niyang tanong sa kanya. Tumawa si Jasper. "Bakit? Sa tingin mo ba ay masamang ideya iyon?" Umiling si Julian at sinabing, "Syempre hindi ko masabi. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tila hindi naiiba sa ibang mga lugar." Hindi masabi ni Jasper kay Julian na ang Reed City ang magiging nangungunang production hub para sa mga elektronikong produkto sa Summerland, at sa mundo. Sa tugatog ng kapangyarihan nito, 10 tao sa Reed City ay binubuo ng mga migranteng manggagawa. Samantala, sinasamantala niya ang kanyang muling pagsilang sa pamamagitan ng pagtatayo ng unang pisikal na pabrika sa ilalim ng JW dito. Ito ay isang malaking bargain. Ang lupain dito ay magiging lubhang mahal sa hinaharap. Gayunpaman, ito ay nagbebenta na ngayon sa isang buy one, get one free basis. Nang matuklasan ng pamahalaang lungsod ng Reed na siya ay mamumuhunan sa lungsod sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang pabrika dito, sila ay natapilok sa sarili nilang mga paa upang magpasalamat sa kanya. "Sa tingin ko, ang lugar na ito ay uunlad ng husto sa palabas," sabi ni Jasper habang nakitingin siya sa mga tigang na bukid sa labas ng bintana ng kotse. Pagdating sa City Hall, lumabas ang general manager ng state-owned company na responsable sa paglilipat ng lupa para batiin si Jasper. Binati niya ito ng sobrang madamdamin. "Mr. Lane, matagal na naming hinihintay ang pagdating mo. You're finally here," sabi ni Chad Wright habang tinatanggap si Jasper sa kanyang opisina na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inihain niya kay Jasper ang isang tasa ng tsaa. Nagniningning ang mga mata ni Chad habang nakatingin kay Jasper. Hindi niya mapigilan. Bagamat siya ang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya, ang Reed City ay hindi pa rin maunlad. Walang anumang maaaring makaakit ng atensyon ng mga namumuhunan sa lungsod. Bilang resulta nito, hindi naging madali ang buhay ng mga tao sa Reed City. Matapos silang basbasan ng Diyos ng kasaganaan ng hitsura ni Jasper Lane, natural na kinailangan ni Chad na yakapin siya. "Masyado kang magalang, Mr. Wright. Nag-usap na kami kanina sa phone. Nakapagdesisyon na ba kayo tungkol sa lupang iminungkahi kong bilhin noon?" Nakangiting tanong ni Jasper pagkaupo niya.
Isang awkward na ekspresyon ang nabuo sa mukha ni Chad. Well, tungkol dito, isa kang nakakaunawa kung paano gumagana ang industriya, Mr. Lane. Sa makatuwid, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, sabi niya. Pagkarinig sa sinabi ni Chad ay unti-unting nawala ang ngiti ni Jasper. Alam niyang may problema sa deal. Gaya ng inaasahan niya, sinabihan siya ni Chad ng isang bagay na labis na ikinagalit niya. Noong una, handa kaming ibenta ang plot sa tabing ilog na nakakuha ng iyong pansin, ngunit ang laki ng lupang hiniling mo ay napakalaki. Kailangan natin ng ilang oras para pag-usapan ito. Sa una, ang mga bagay na tulad nito ay maaaring baliwalain dahil lahat ay bumoto pabor na ibenta ito sa iyo. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Matapos lumabas ang balita tungkol sa deal, nag-notify din sa amin ang isang lokal na kumpanya sa Reed City na may balak nilang bilhin ang parehong kapirasong lupa. Ang ibang kumpanya ay sobrang aktibo sa industriyang kapanahon, kaya mahirap para sa amin na tapusin ang deal habang binabaliwala ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 671. Nang mapansin ni Jasper ang magkasalungat na hitsura sa mukha ni Chad, maaaring hulaan ni Jasper kung ano ang nangyari. Mr. Right, marami pa ring bakanteng lupain sa Reed City. Bakit ang kapirasong lupa lang ang gusto kong bilhin ngayon na mataas ang demand? Isa pa, ang kabilang partido ay nagpakita lamang ng intensyon na bilhin ang lupa pagkatapos nilang malaman na gusto ko rin itong bilhin. Sinusubukan ba niyang maging sinumpa ang kaaway ko? Nagbago ang ekspresyon ni Chad. Pakiusap huwag mong sabihin iyon, Mr. Right, mahirap din tayong magdesisyon sa isyong ito. Total, hindi ka pa nakakabili ng kapirasong lupa na iyan, Mr. Lane. Dahil hindi ito pag-aari ng sinuman, wala kaming pagpipilian kundi pag-aayusa lang sa bawat pag-aari na hindi rin ito magagamit. Parang gusto ng taong iyon na wakasan ako, sabi ni Jasper sa pantay na tono. Tumawa ng mapait si Chad. Mr. Lane, may mga salita na ikaw lang ang masasabi. Sa kaibuturan, alam nating lahat kung paano ang mga bagay na ito. Ang kumpanyang ito ay kilala sa loob ng Reed City. Ito ay medyo kilalang kilala, dahil kinuha nila ang ilan sa aming mga naunang namumuhunan, sabi niya. Inagaw nila sa akin ang kapirasong lupa na ito matapos kong matuklasan na may balak akong bilhin ito. Pagkatapos nito, ibebenta nila ito sa akin sa mas mataas na presyo. Ang mga pamamaraang tulad nito ay talagang lampas sa kakayahan ng mga ordinaryong tao, dagdag ni Jasper. Isang awkward na ekspresyon ang nabuo sa mukha ni Chad. Bakit hindi ka pumili ng ibang kapirasong lupa, Mr. Lane? Tanong niya. Umiling si Jasper, tinanggihan ang mungkahi ni Chad. Ang kapirasong lupa na pinili ni Jasper ay magiging pinakamahalagang bahagi ng Reed City sa hinaharap. Ang 1,500 acre na kapirasong lupa ay magiging sapat din upang ganap na mapanatili ang hinaharap na pag-unlad ng pabrika. Kung kailangan kong pumili ng isa pang kapirasong lupa, kukunin ko ang aking puhunan sa Reed City ng buo. Pagkatapos ng lahat, dahil kinuha nila ang kapirasong lupa na iyon mula sa akin, hindi na ito ganap na kayang bawiin ang iba pang mga bagay mula sa akin. Ang mga salita ni Jasper ay nagdulot ng kaguluhang ekspresyon sa mukha ni Chad. Huminga siya ng malalim at sinabing, Mr. Lane, I really wish na matulungan kita dito, pero wala akong kakayahan para gawin yon. Gayunpaman, kung gusto mong pag-usapan ang mga bagay sa kabilang partido, matutulungan kitang makipag-ugnayan sa kanila. Wala tayong dapat pag-usapan. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Jasper. Ginagawa nila ito na may balak na pigilan ako. Kung pag-uusapan ko ang mga bagay-bagay sa kanila, hihingi lang sila ng pera sa akin. Hindi lang nahulog ang pera sa kandangan ko, kaya hindi ko ibibigay sa kanila dahil sa hinihingi lang nila. Habang nagsasalita si Jasper, lumabas siya ng opisina. Awkward na inakay ni Chad si Jasper pababa ng hagdan. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag at paghingi ng tawad habang naglalakad sila. Gayunpaman, hindi rin siya sinisisi ni Jasper sa bagay na iyon. Habang naglalakad sila, pinag-iisipan na niya ang posibilidad na magtayo ng pabrika sa Norris City. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring magdulot ng banta sa kanya doon, tama ba?
Saktong papasok na si Jasper sa kotse pagdating sa ibaba ng hagdan, isang itim na Mercedes ang nagmaneho papunta sa kanila. Bumaba ang bintana ng sasakyan para makita ang mukha ng isang binata. "You're that investor from out of town, right? Malamang matagal ka bago pumunta dito. Bakit ka ba nagmamadaling umalis? Hindi mo pa mararanasan ang nag-aalab na pagnanasa ng mga taga Red City," sabi niya sa mapanuksong tono. Nang mamataan ang lalaki, agad na hininaan ni Chad, na nakatayo sa tabi ni Jasper ang kanyang boses. "Mr. Si Lane, siya ang namamahala sa kumpanyang iyon. Ang kanyang pangalan ay Marcus Coin. Wala akong ideya kung paano niya nalaman ang pagdating mo," bulong niya. Matapos marinig ang paliwanag ni Chad, kinausap ni Jasper si Marcus sa mahinahong tono, "Naranasan ko na ang malalim na karanasan." Binuksan ni Marcus ang pinto ng kotse at lumabas. Nakangiti niyang sagot, "Mukhang hindi ka masyadong masaya sa mga bagay-bagay. Bakit ganun? Hindi ka na ba namumuhunan sa Red City, Big Boss?" tanong niya. "Dahil may mga taong ayaw akong pumasok, wala akong choice kundi umalis," sagot ni Jasper. Malakas na nguya ni Marcus. "Anong exaggeration? Isang kapirasong lupa lang, di ba? Narinig ko na balak mong bilhin ang 1,500 acre na kapirasong lupa sa halagang 200 milyong dolyar. Ito ay hindi gaanong, ngunit ito ay hindi isang halaga ng pera upang kutsain ang alinman. Bakit hindi ka magbayad ng kaunti pa? Dapat mong tratuhin ang mga mahihirap na tulad namin sa ilang masarap na pagkain habang ikaw ay nasa ito," sabi niya. Ganyan lang ang takbo nito. Ang mga taong sobrang kuripot ay hindi makakaligtas sa Red City, Big Boss. Maaari mong saktan ang sino man dito maliban sa akin. Kung gumawa ka ng isang bagay na hindi ko gusto, ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Naiintindihan mo ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 672. Ang mga salita ni Marcus Coin ay sumasalamin sa kanyang labis na pagmamataas. Maging si Chad ay napasimangot matapos marinig ang sinabi nito. "Mr. Right, nagbago ang isip ko." Lumingon si Jasper at sinabihan si Chad. Nang napalitan ng pagkalito ang ekspresyon ni Chad, nagsalita si Jasper sa mahinahon at nakolektang tono, "Gusto ng JW Electronics na bilhin ang kapirasong lupa sa lalong madaling panahon. Kung may gustong agawin ito sa atin, mag-auction tayo para magpasya kung sino ang mag-iingat nito," aniya. Biglang may naintindihan si Jasper sa pagmamalaki at mayabang na ugali ni Marcus Coin. Sa puntong ito ng panahon, marami pa ring katulad niya sa bansa. Karamihan sa kanila ay umasa sa mga koneksyon ng kanilang mga magulang upang magkaroon ng malaking impluwensya sa kanilang mga lokalidad. Gayunpaman, pinili nilang hindi sundin ang parehong landas ng kanilang mga magulang. Ang tanging paraan para sa mga taong tulad nito na maging malaki ay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga negosyo. Sa bagay, karamihan sa kanila ay nasanay na sa pagiging dominanteng puwersa sa loob ng lokal na distrito dahil sa impluwensya ng kanilang mga magulang. Inisip ni Marcus Coin ang Red City bilang kanyang teritoryo. Kaya naman, ang sino mang gustong pumasok sa lungsod ay kailangang magpakita ng kanilang paggalang sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ilang mga benepisyo. Ang Red City ay mayroong Marcus Coin, ngunit malaki ang posibilidad na may mga taong tulad ni Marcus sa ibang mga distrito. Dahil dito, hindi na lang naituloy ni Jasper ang pagsuko sa kanila. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang ang mga taong tumingin sa JW bilang isang madaling target ay matutong tingnang mabuti ang kanilang sarili bago kumilos ng wala sa ayos. Nang matapos magsalita si Jasper ay humagalpak ng tawa si Marcus. Si Chad ay hindi pa nakakagawa ng tugon. "Hahaha, walang nang ahas na sumalungat sa akin sa Red City sa loob ng maraming taon. Parang isang taong hindi natatakot sa kamatayan ang nandito ngayon." Si Marcus ay napalingon kay Jasper. Tumutulo ang kanyang tingin ng panunuya at pangungutya. "Alam kong taga Southeast Province ka, Lane. Paano ko ilalarawan ang lugar na iyon? Bagamat may ilang mga presentable na pamilya doon, wala pa rin sila kumpara sa mga pamilya dito," Hydroled. "Kung sa tingin mo ay kaya mong labanan ako dahil lang sa isang tao doon, mamamatay ka sa isang masakit na kamatayan. Makinig ka sa payo ko. Maaari kang bumalik sa pinanggalingan mo, o magbigay ng respeto sa akin hanggang sa masiyahan ako sa iyong pagganap. Ang kailangan mo lang ay isang tango ng aking ulo,"
At hindi ka haharap sa anumang problema kahit nasirain mo ang kalahati ng Red City. Tumingin si Jasper kay Marcus na hindi nagbabago ang ekspresyon. Kung ganoon, gaano kalaki ang paggalang na kailangan mong masiyahan, Mr. Coin? Tanong niya. Inilapat ni Marcus ang kanyang hinlalaki sa kanyang hintuturo at gitnang mga daliri ng walang pakialam. He chuckled and said, hindi ako hihingi ng marami. Gagawin kong simple. Kailangan mo lang maghanda ng halagang katumbas ng halagang ginastos mo sa pagbili ng kapirasong lupang iyon. Sapat na ba ang 200 milyong dolyar? Alam na tanong ni Jasper. Lahat tayo ay nasa hustong gulang na. You don't have to say things so forwardly, sabi ni Marcus. Ang iyong pagpaplano ay simpleng malinis, Mr. Coin. 3 beses mong ikan-away ang iyong mga daliri, at ngayon ay balak mong kumuha ng 200 milyong dolyar mula sa aking bulsa. Kumikita ka sa rate na higit pa sa akin, sabi ni Jasper. Napasigaw ng malakas si Marcus. Ikaw ay may iyong mga paraan, at ako rin. Isipin mo na lang toll fee, pero hindi rin naman aalis ng wala. Hanggat binabayaran mo ako ng halagang ito, babantayan ko ang iyong pabrika sa hinaharap. Walang sino man mula sa Red City ang mangangahas na magdulot sa iyo ng anumang problema, sabi niya. Kaya, ang ibig mong sabihin ay kapag hindi kita binayaran ng ganitong halaga, ang pabrika na ito ay walang kinalaman sa iyo, at ang mga tao ay darating upang sirain ang aking ari-arian araw-araw. Tama ba ako? Tanong ni Jasper. Tumawa si Marcus. Hindi naman masama. Hindi ka takataka na nagmamay-ari ka ng napakaraming asset sa murang edad. Mabilis mong kunin ang mga bagay. Mukhang matalino ka rin, kaya sa palagay ko alam mo kung anong desisyon ang gagawin. Mas mabuting iwasan ang sakuna sa pamamagitan ng pagbabayad sa halip na humingi ng awa sa harap ko pagkatapos na dumaan sa 1 toneladang paghihirap, tama ba? Mukhang makatuwiran iyon, sabi ni Jasper. Sumili si Joy sa mukha ni Marcus. Magsasalita pa sana siya nang magsalita ulit si Jasper. Kalimutan ang 200 milyong dolyar. Hindi kita bibigyan ng 2 sentimo. Nanatiling impassive ang ekspresyon ni Jasper. Tila hindi niya napansin ang pagkadismaya sa mukha ni Marcus. Kung gusto mo ng pera, kumita ka sa sarili mong pagsisikap. Siyempre, hindi mahalaga sa akin kung mas gusto mong gumawa ng mga makulimlim na aktibidad, dahil ang lahat ay nangangailangan pa rin ng pagkakakitaan. Gayunpaman, huwag mong subukan ang iyong maruming pandaraya sa akin. Hinding-hindi ako makikipagkompromiso sa anumang pagtatangka sa pangingikil. Naiintindihan. Nagdilim ang ekspresyon ni Marcus. Malamig niyang tinitigan si Jasper at sinabing, ngayon mo lang ba ako niloloko? Gusto ko lang magkaroon ng lubusang pag-unawa sa uri ng tao mo, mahinahong sabi ni Jasper. Haha, galit na tawa ang pinakawalan ni Marcus. Itinaas niya ang daliri niya at itinuro ang dulo ng ilong ni Jasper. Bueno, dahil matigas ang ulo mo sa laban sa akin, hintayin na lang natin kung ano ang susunod na mangyayari, sabi niya. Hayaan mong bigyan kita ng paalala, Lane. Tagalabas ka lang dito. Gusto mo bang kalabanan ako? Bakit hindi mo muna tingnang mabuti ang iyong sarili? Sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo dahil lang sa may pera ka? Nagkibit balikat si Jasper at sinabing, tama ka, walang kahanga-hanga sa pagkakaroon ng pera. Gayunpaman, nagagalit ka sa akin dahil nahihiya ka na hindi mo makuha ang iyong mga kamay sa aking pera. Hindi ba't mas nakakaawa pa iyon? Galit na nagngangalit si Marcus. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano kahusay magsalita ang binatang nakatayo sa kanyang harapan. Gayunpaman, pinigilan ni Marcus ang kanyang galit at sinabing, Little B*****, a sharp tongue is nothing to be proud of. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin ngayon. Kung mabibili mo ang 1,500 acre na kapirasong lupa, tatanggapin ko ang iyong apelyido. Maghintay ka lang. Galit na bulalas ni Marcus. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Pagkaraang pagmasdan ang paglalayo ng Mercedes ay lumingon si Jasper para harapin si Cha na mapait na nakangiti sa kanya. Mr. Wright, gusto kong bigyan mo ng higit na pansin ang auction. Mangyaring ayusin ito sa lalong madaling panahon, sabi niya. Ang isang auction ay isang napakasimpleng gawain dahil i-report ko lang sa aking mga nakatataas. Sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng anumang mga problema sa bagay na iyon. Pwede pa nga bukas. However,
Marcos Coin is a tough one to handle, Mr. Lane, paliwanag kaagad ni Chad. Matapos masigurado na walang tao sa paligid nila, hininaan ni Chad ang boses habang kinakausap si Jasper. Ang lolo ni Marcos Coin ay isang iginagalang na nakatatanda mula sa mas lumang henerasyon na nabuhay sa digmaan. Nagretiro siya ilang taon na ang nakalilipas. Bagaman ang matandang iyon ay nasa takip silim na taon na, siya ay namamahala sa Red City sa loob ng mga dekada. Siya ang may pinakamataas na sasabihin pagdating sa lahat ng nangyayari sa Red City. Si Chad ay isang opisyal mula sa pamahalaang lungsod, kaya delikado para sa kanya na magbunyag ng napakaraming impormasyon ng tagaloob kay Jasper dahil ang kanyang trabaho ay nakataya. Mataimtim na tumanggo si Jasper. Mr. Wright, salamat sa iyong mabuting pusong babala. Gayunpaman, wala akong balak na umamin sa kanya. Hindi ako naniniwala na ang mga tao ay magpapagulo sa akin para lamang sa pagpapatakbo ng isang legal na negosyo sa Red City. Paanong nangyari iyon? Tanong niya. Nabuhay ang matandang iyon sa mahihirap na panahon. Hindi niya dapat gustong makitang ganyan ang ugali ng apo niya. Napabuntong hininga si Chad sa sobrang inis na tila imposibleng kumbansihin si Jasper kung hindi. Kaya naman, hindi na siya nagsalita pa. Pakiramdam niya ay masyadong walang muwang si Jasper. Hindi lahat ng tao sa mundo ay sinunod ang gayong huwarang mga prinsipyo. Kapag tumatanda na ang mga tao, hindi ba't ang tanging hiling nila ay mabuhay ng ligtas at masagana ang kanilang mga anak at apo? Sige, magso-auction tayo bukas, sabi ni Chad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 673. On the way back to the hotel, nilinggan ni Julian si Jasper. Tanong niya habang hinihintay na mag-green ang traffic light, should we ask Henry for help on this, Jasper? Natigilan si Jasper. Bakit ko naman gagawin yun? Siya ay abala sa paggawa sa proyekto ng amusement park araw-araw. The fact that he's actually put his mind to work is rare enough, kaya ayokong mawala siya sa focus. Napakamot ng ulo si Julian. Iniisip ko lang na pinakamahusay na magkaroon ng isang trust fund child deal sa ibang mga trust fund na bata tulad ni Marcus. Sigurado akong may repertoire si Henry ng mga pamamaraan para harapin siya. Ngumiti si Jasper. Bakit ka mag-abala? Natatakot akong matalo sa kanya. Napangiti si Julian, hindi naman, Jasper, walang paraan na matatalo ka. Hindi ko lang gusto ang ugali ni Marcus, at naisip ko na magiging masaya si Henry sa pagtapak sa kanya. Walang gagawin si Henry kahit na dumating siya. Kung tutuusin, ilang dekada nang nagnenegosyo ang pamilya ni Marcus sa Red City, nahigitin na nila ang impluwensya nila dito sa ibang pamilya. Ito ay isang bagay na talagang kailangan nating harapin ang ating sarili. Bahagyang natarante si Julian kung ano ang ibig sabihin ni Jasper dito, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Hindi ko maintindihan ang mga bagay na tulad nito, ngunit kung maglalaro sila ng dirty tricks, bibigyan ko sila ng isang mahusay na pambubugbog. Quote. Ang mga miyembro ng mataas na uri ng Red City ay tila walang pakialam sa katotohanan na si Jasper ay dumating upang mamuhunan sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang katanyagan ni Jasper ay pangunahing nakasentro sa paligid ng Southeast Province, at ang Red City ay libu-libong kilometro ang layo. Malamang na hindi napunta rito ang mga kwento ng mga pagsasamantala ni Jasper. Magkagayunman, ang katotohanang may naglakas loob na sumalungat kay Marcus ay talagang kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Ang Red City ay maaaring ituring na teritoryo ni Marcus, at halos walang nang-ahas na saktan siya. Magbabayad ang mga tao sa iba para tikom ang kanilang mga bibig kung ang ibig sabihin nito ay hindi titingin sa kanilang direksyon si Marcus. Ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na may nang-ahas na manindigan laban kay Marcus. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa matataas na uri ng Red City. Pagkatapos ng ilang investigasyon, natuklasan nila na si Jasper ay isang negosyante mula sa Southeast Province at pumunta sa Red City upang mamuhunan sa isang kapirasong lupa para makapagtayo siya ng pabrika. Pagdating sa alitan ni Marcus at Jasper, walang nag-abala sa paglalagay ng taya sa huli. Sa sandaling iyon, natanggap ni Jasper ang abiso sa opisina ni Chad sa hotel. Magsisimula ang auction sa alas 8 ng umaga sa meeting room ng City Hall. Natural lang na ayaw ng pamahalaang lungsod na gawing tahasan ang realidad ng sitwasyon,
kaya nanawagan din sila sa dalawa pang kumpanya ng real estate para sumali sa bid, alang-alang sa formalidad. Sa kabila nito, alam ng lahat na ang pangunahing kompetisyon ay sa pagitan ng Jaspers JW Electronics at Marcus, Fortune Co., Limited. Kasabay nito, sa deluxe suite ng isang hotel, si Marcus ay abala sa paninigarilyo at paglalaro ng poker kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan nang matanggap niya ang paunawa. Gumapang ang usok sa paligid ng silid at napapikit si Marcus habang ang usok ay nanggagalaiti sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang mga card at tumiklap nang makitang masama ang kanyang kamay. Ungol ni Marcus, sigh. Seryoso guys, parang wala na kasing kapangyarihan ang pangalan ko dito sa Red City. Ang tatlo pang binata na nakikipaglaro sa kanya ay mayroon ding mga trust fund na bata tulad ni Marcus. Ang kanilang mga ama at lolo ay kaibigan ni Marcus at sila rin ay mga kasosyo sa negosyo na nagtutulungan sa loob ng maraming taon. Ang kanilang relasyon ay extension ng kanilang mga nakatatanda at nagmula lamang sa mga personal na koneksyon. Ito ay isang mahigpit na grupo na binubuo ng mga taong may parehong interes. Ang lalaking nakaupo sa tapat ni Marcus ay humigit kumulang 170 sentimetro ang taas, isang malapad at matipunong lalaki na tinawag na Ned Adkins. Ngumisi si Ned, dahilan para sumili ang isang mabangis na ngiti sa kanyang tanned at firm na mukha. Tamad na itinupi ni Ned ang kanyang mga baraha. Hindi naman kasi ito ang unang beses na nakikipag-ugnayan kami sa mga babong outsider. Sabihin lang sa amin kung kailangan mo ng pera, o sabihin sa amin kung paano kami makakatulong. Lahat tayo ay may shares sa kumpanya mo. Ang problema mo ay problema rin namin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 674. Sa wakas ay lumiwanag ang ekspresyon ni Marcus, at sinulyapan niya si Ned bago pa biro itong sinaway, "Stop fooling around. I've done some background checks on this Jasper, hindi siya katulad ng ibang outsider. Medyo may pangalan siya sa Southeast Province. Not to mention, he did come here legally to invest our land. Nakarehistro na rin siya sa mga opisyal sa pamahalaang lungsod. Hindi siya tulad ng ibang outsider na pumunta dito para sa maliit na negosyo. I'm going to have to explain to the city government kung may mangyari sa kanya." Naiinis na ibinuka ni Ned ang kanyang mga labi. Ang kanyang pamilya ay nasa industriya ng ponang, at ang kanyang ponang company ay kasalukuyang pinakamalaki sa buong Red City. Sa lungsod na ito, ang iba pang mga negosyante ay may kaugaliang tretuhin ang malakas na taong ito ng may paggalang. Sa ganang kanya, walang bagay sa mundo ang hindi kayang tumira ng kanyang mga kamao. Kung may ganoong bagay, kung gayon ang isang machete ay sapat na. Maging ang mga buto ay naging malambot kapag nadikit sa isang talam. Kailangan kong pumunta sa auction bukas. I have to at least try to get a feel of how this Jasper guy is. Samahan mo ako bukas, Ned. Isang bagong round ang ginawa habang nakatiklop muli si Marcus. Isang royal flush, panalo ako. Salamat sa pagtiklop, Mr. Coin. Hahaha. F*6, Kuwait. Alas 7:30 kinaumagahan nang dumating si Jasper sa meeting room ng City Hall kasama si Julian. Si Chad ang host ng pagpupulong na ito, ngunit magalang niyang ipinakilala si Jasper sa isang medyo may edad at matalas na lalaki. Mr. Lane, ito si Mr. Powers, pinakamahusay na kalihim ng ating pamahalaang lungsod. Nang ipakilala sila ni Chad, nagkamayan sina Jasper at Mr. Powers. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Powers. Ngumiti si G. Powers sa palakaibigang paraan at sumagot, "Nice to meet you too, Mr. Lane. Nandito ako sa ngalan ng pamahalaang lungsod para pangasiwaan ang auction na ito. Siguradong hindi madaling mamuhunan sa Red City, Mr. Powers." Seryosong komento ni Jasper. Humalaklak si Mr. Powers. Sinabi sa akin ng mga nakatataas bago ako pumunta rito na may magagandang bagay na dumarating sa mga nagtitiyaga. Ang mga tao ay may posibilidad na magkaroon ng kanilang sariling personal na pananaw sa kung gaano kahalaga ang ilang mga kaganapan. Mukhang hindi masyadong tuwang-tuwa si Jasper sa paninindigan ni Mr. Powers at sumagot lang siya ng, "Maaasahan lang natin na ganito ang mangyayari." Hindi na siya sinenyasan pa ni Mr. Powers nang makitang ayaw ni Jasper na ipagpatuloy ang pag-uusap. Kung tutuusin, matalino silang mga tao,
At madaling masabi ni Jasper na sinusubukan ng pamahalaang lungsod na gamitin si Jasper para salakayin si Marcus at ang kanyang grupo ng mga kaibigan. Malinaw din ang posisyon ni Jasper dito. Maaari mo akong gamitin, ngunit ito ay darating na may isang presyo. Ako, Mr. Lane, ay hindi tanga. Bakit mo iniisip na pupunta ako hanggang sa Red City para lang magamit mo ako? Oh, at Mr. Powers. Biglang may naalala si Jasper at tumalikod para tumawag bago sila sabay na pumasok sa meeting room. Tumigil sa paglalakad si Mr. Powers at nilingan si Jasper. Nakangiting sinabi ni Jasper, plano kong magtayo ng pabrika ng electronics sa 1,500 hektarya ng lupang ito. Nagpaplano akong mag-invest ng kabuoang 500 hanggang 700 milyon dito. Nakipag-ugnayan na ako sa mga kumpanya ng pagpapadala, at malapit na ang infrastruktura. Dapat itong dumating sa 10 hanggang 15 araw. Para sa isang pabrika na sumasaklaw sa 1,500 hektarya ng lupa, ang kabuoang pamumuhunan na 500 hanggang 700 milyon ay aabot sa hindi bababa sa 200 milyon sa buwis sa isang taon, at magreresulta din sa lokal na kita na humigit kumulang 3 bilyong summer dollars. Ang Southeast Province ay nagsampa ng ilang mga reklamo tungkol dito, na sinasabing tumutulong ako sa mga tagalabas sa halip na makinabang sa aking sariling bayan. Sa madaling salita, wala akong pakialam sa Red City gaya ng iniisip ninyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 675. Malaking nagbago ang ekspresyon ni Mr. Power sa walang kwentang salita ni Jasper. Sinabi lang ni Jasper na gusto niyang bumili ng isang pang-industriyang kapirasong lupa, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa pagtatayo ng pabrika. Ang gobyerno ng Red City ay nagsagawa din ng background check kay Jasper. Alam nila na si Jasper ay pangunahing gumagawa ng real estate at financial trades. Ni minsan ay hindi siya nakibahagi sa anumang pagtatayo ng mga industriyal na pabrika. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala ang pamahalaang lungsod na si Jasper ay dumating upang bumili ng isang pang-industriya na kapirasong lupa para lamang hintayin ang halaga nito na pahalagahan o iba pa. Hindi nila inaasahan na magtatayo ito ng pabrika. Bagamat pinahahalagahan ng pamahalaan ng Red City ang halagang handang i-invest ni Jasper, naging transaksyon na ito ng negosyo na 200 milyong summer dollars. Nangangailangan ng pondo ang Red City para umunlad din. Hindi lang nila inaasahan ang ganoong kalaking halaga. Upang makapagbigay si Jasper ng ganoong balita ng biglaan, alam ni Mr. Powers na kailangan niyang gumawa ng tamang paghahanda ngayon. Alam niyang kung magkatotoo ang mga salita ni Jasper, ang kabuoang pamumuhunan na hindi bababa sa 700 milyon sa isang kapirasong lupa at isang pabrika ng electronics sa Red City ay magiging isang napakahalagang negosyo. Pagbabaluwala sa taunang buwis na natatanggap, ang pinakamahalagang bahagi ng transaksyong ito ay ang pagtaas ng kota para sa mga trabaho, at bilang karagdagan, ang pagtaas ng mga negosyo sa mga nakapaligid na lugar. Normal na magkaroon ng 5,000 hanggang 6,000 manggagawa bawat pabrika. Ang mga bukas na posisyon para sa 5,000 hanggang 6,000 manggagawa ay nangangahulugan din ng isang malaking pagtaas sa kita ng mga industriya ng pagkain at inumin, transportasyon, at pamimili sa paligid ng lugar. Hindi pa banggitin na sa napakalaking pabrika, palaging kailangang bumili ng mga bahagi. Nangangahulugan iyon na ang mga upstream at downstream na kumpanya ay lalapit din sa kanilang mga pangunahing kliyente upang bawasan ang mga gastos sa pagpapadala at produksyon. Ang chain reaction na dulot ng pabrika ni Jasper ay madaling gawin itong isang mahalagang timbang na lubos na makakaapekto sa mga pag-unlad ng Red City sa hinaharap. Mr. Lane, ito ay isang bagay na hindi namin alam noon. Sandali lang, isusumbong ko agad ito sa kanila, matigas na wika ni Mr. Powers. Kinawian siya ni Jasper sabay ngiti. Sige po Mr. Powers, tinatalakay ko pa rin ito sa ilang iba pang mga lungsod, kaya maglaan ng oras. Sa kabila ng pagkaalam na sinusubukan ni Jasper na itaas ang presyo, walang ibang pagpipilian si Mr. Powers kundi ngumiti. Wala nang dahilan para maghanap sa ibang lugar, Mr. Lane. Dahil nandito ka na at gusto mo ang kapirasong lupang ito. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Ipinapangako kong bibigyan kita ng kasiya siyang tugon. Ngumiti si Jasper at sumulyap sa meeting room. Kung gayon, maaari mo rin bang ipasa ang isang salita para sa akin, Mr. Powers?
Sabihin mo, Mr. Lane, magalang na nagsalita si Mr. Powers. Pumunta ako sa Reed City upang mamuhunan, at habang ako ay naparito upang kumita ng pera, handa din akong tumulong na isulong ang pag-unlad ng ekonomiya. Dumating ako upang kumita ng legal na pera sa pamamagitan ng legal na paraan, hindi para tretuhin ng hindi makatarungan at pilitin na makitungo sa saloobin ng iba. With that, ngumiti si Jasper kay Mr. Powers na medyo nahihiya. Huwag mo na akong abalahin pa, Mr. Powers. Papasok na ako ngayon. Dahil doon, tumalikod si Jasper at maingat na naglakad kasama si Julian. Nalungkot si Mr. Powers habang pinagmamasdan si Jasper na umalis. Natakot si Chad na baka hindi magustuhan ni Mr. Powers si Jasper dahil dito at nagsalita ng mabuti, tungkol dyan, Mr. Powers, nandoon ako noong hinanap siya ni Marcus kahapon. Sa totoo lang, matagal na akong umalis kung ako ang nasa kalagayan niya. Understandable naman kung bakit siya nagagalit. Mabagal na tumango si Mr. Powers. Sige, isusumbong ko muna ito sa mga nakatataas habang pupunta ka at kausapin siya. Panatilihin siya dito at interesado. Ang mga nakatataas ay magiging interesado dito. Hindi pa dumarating si Marcus nang dumating si Jasper, ngunit ang dalawa pang kumpanya ng real estate ay tumawag para sa formalidad ay nagpadala na ng kanilang mga kinatawan. Ang mga kinatawan na ito ay ang kasalukuyang nanlilisik kay Jasper. Sa ganang kanila, si Jasper ay isang tagalabas lamang na si Marcus ay sipin palabas ng Reed City. Siya ay hindi nagkakahalaga ng kanilang oras upang makihalubilo at makilala ang kanilang mga sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 676. Si Jasper ay walang pakialam at umupo sa upuan na may nakasulat na pangalang Geo Electronics sa likod nito. Humigop siya ng mainit na kape na dinala ng isang staff. Noon, dumating na rin si Chad. Nang makita si Chad, biglang nagsalita si Jasper, Mr. Right, nabalitaan ko na ang Reed City ay nalulugi taon-taon hanggang sa dumating ka. Nagawa mong gawing tubo ang pagkalugi na iyon at naging nagbabayad ka ng buwis dito sa Reed City ngayon, hindi ba? Kinawian siya ni Chad at ngumiti. Wala yon. Maliit na tagumpay lang, walang kapantay sa mga nagawa mo sa murang edad, Mr. Lane. Si Chad ay hindi mapagkumbaba, dahil wala talagang ibang tao sa bansa na maihahambing sa mga nagawa ni Jasper. Ang lalaki ay isang entrepreneur na kumikita ng 10 bilyon sa isang taon. Paano maihahambing ng sinuman? Pero nagsalita lang si Jasper, I beg to disagree. Alam ko na ang pinakamalaking problema sa iyong mga industriya dito ay sa mga tao. Masyadong komplikado sa mga taong kabilang sa iba't ibang grupo at kung ano-ano pa. Inilipat ka nila dito para mailigtas mo ang sitwasyon dahil ang taong nauna mo nang bugbugin ang nasasakupan niya at napadpad siya sa ICU, tama. Iyon ay pawang mga biro at chismis na kumalat sa Reed City. Bagamat may mga pinalaking piraso, hindi sila kumpletong kasinungalingan. Napangiti si Chad. Lahat na ng nakaraan ngayon. Hindi naman ganoon kalubha noong nangyari iyon. Pumunta ka rito para iligtas ang sitwasyon, pero nagawa mong lutesin ang isang problemang hindi kayang lutesin ng sinuman. I think that speaks volumes of your strength, Mr. Right. Sa wakas ay narinig ang intensyong tono sa mga salita ni Jasper, si Chad ang sumundot. Mukhang iba ang intensyon mo, Mr. Lane. Ngumiti si Jasper. Ang aking kumpanya sa pamumuhunan ay nangangailangan ng isang direktor ng Human Resources. Sila ang pangunahing mamamahala sa panloob na pamamahala at Human Resources. Sa palagay ko ay nababagay ka para sa tungkulin, dahil kung paano mo nagawang ayusin ang isang negosyo ng estado na puno ng mga butas at ginawang kita ang mga pagkalugi. Nag-iba ang ekspresyon ni Chad. Itinuring pa rin siyang middle class na tao sa loob ng sistema. Bagamat kakaunti ang pagkakataon para sa mga promosyon, teknikal na hindi siya empleyado ng sinuman. Dahil dito, ayaw niyang magtrabaho sa ilalim ng sinuman, kahit na si Jasper iyon. Napagtanto na gusto siya ni Chad na tanggihan, sumabad si Jasper, huwag kang masyadong mabilis na tanggihan ako, Mr. Right, hanggang dito na lang ang magagawa mo habang nagtatrabaho para sa Reed City State Funds Co., Limited. Marahil ay gagawa ka pa ng kalahating hakbang pasulong, ngunit makukulong ka pa rin sa loob ng Reed City.
Ang aking kumpanya sa pamumuhunan ay kasalukuyang may negosyong kinasasangkutan ng mga pamumuhunan sa pananalapi, venture capital at mga pondo ng anghel, industriya ng real estate, industriya ng paggawa ng elektronikong kagamitan, industriya ng entertainment, at industriya ng internet. Isa na itong kumpanya ngayon, ngunit ilang oras na lang bago ko palawakin ito sa isang grupo, at sa wakas, isang konsorsyum. Hindi ka ba magiging interesado sa paglalakad palabas ng Red City at sa buong bansa sa harapan mo, Mr. Right, paggalugad sa mundo at sa mga benepisyo nito? Tinapik-tapik si Chad sa balikat, napangiti si Jasper sa ningning ng mga mata ng lalaki. Kung tungkol sa mga benepisyo at sweldo, ito ay magiging 10 beses sa kikitain mo ngayon kapag nagsimula ka. Marahil kahit na 100 beses na sa hinaharap. Bilang miyembro ng mga pangunahing pinuno ng kumpanya, babayaran ka pa ng mga dibidendo ng opsyon. Frankly speaking, imbes na hilingin kong magtrabaho ka para sa akin, gusto kong isipin na ito ay isang pagkakataon para sa iyo na baguhin ang iyong buhay. Namula si Chad, ngunit pinilit niyang ibaba ang kanyang pagnanasa ng may katwiran. Nakangiting mapait, nagsalita siya, profesional na negotiator ka talaga, Mr. Lane. Tumawa si Jasper. Hindi mo na ako kailangang sagutin ngayon. Maglaan ng oras at pag-isipan ito. Mananatili ako dito sa Red City para sa isa pang ilang araw. Umaasa ako na sasama ka sa akin pagdating ng panahon. Tumanggo si Chad. Magsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng meeting room. Narinig nila ang lalaki bago nila ito makita. Hahaha, ang daming tao, nandito na ba ang tagalabas? Kailangan nating pangalagaan mabuti ang isang taong bumibisita sa ating Red City. Nakakahiya naman kung tatakutin natin siya hanggang mamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 677. Mayabang na pumasok si Marcus sa kwarto kasama ang isang lalaking morenong lalaki sa tabi niya na nagngangalang Ned. Pumasok ang dalawa sa kwarto at agad na bumagsak ang mga mata nila kay Jasper. Nang makita kung gaano kalmado si Jasper habang nakaupo, ngumisi si Marcus at lumapit sa kanya. Nagtaas ng kamay si Marcus para kumatok sa mesa bago magsalita si Jasper. Nabalitaan ko na nagbayad ka ng malaking halaga para lang dito sa akin ang bidding meeting, Mr. Lane. May punto pa ba ito? Kung gusto kong makuha mo ito, madali mong mapapasa iyo. Ngunit kung ayaw kong magkaroon ka nito, maaari kang gumastos ng maraming pera hanggat gusto mo at ang makukuha mo ay basura. Tumingin si Jasper kay Marcus at nagsalita, "Oh, ngayon ay curious ako kung paano mo eksaktong isinasaalang-alang ang 1,500 ektarya ng basurang lupa, Mr. Coin." Napangisi si Ned sa tabi niya. Talaga bang tanga ka o nagpapanggap ka lang na tanga, tagalabas? Kung wala si Mr. Coin na nagbibigay ng pulang ilaw, hindi mahalaga kung nabili mo ito o hindi. May mga taong gumugulo sa iyo araw-araw at wala kang ibang pagpipilian kundi iwan itong walang laman sa huli. O sige, magpapakilala ako. Ako si Ned, ang may-ari ng Ned's Pawn Shop. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kaya at gusto mong isang laang lupa, pangako bibigyan kita ng magandang presyo. Haha. Si Ned ay matangkad at malapad, at ang kanyang malalakas na tawa ay umalangaw-ngaw sa paligid ng silid na nakakabingi. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper. Pwede ka bang tumawa ng mahina? Medyo maingay ka. Tinitigan ng masama ni Ned si Jasper. Kakasabi mo lang maingay ako. Gusto mo na bang mamatay? Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Julian, na kanina pa nakatayo sa likuran ni Jasper. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita na pilit niyang hahawakan ang 190 cm taas na si Ned kung magpakita man siya ng senyales. Nang pagsisimula ng away, napangisi si Ned. Ano ito? Sa tingin mo dahil may bodyguard kang sumusunod sa iyo kaya mas magaling ka sa aming lahat? How dare you pick away with me? Nang makita kung paano nagsisimulang mawala ang eksena, mabilis na tumayo si Chad at ngumiti ng paumanhin. Mr. Adkins, Mr. Coin, mangyaring huminahon. Ito ang meeting room ng City Hall, kung tutuusin. Magsisimula na ang bid. Magiging masama sa ating lahat kung may masasaktan ngayon. Isang walang humpay na ngiti ang ibinigay ni Marcus at sumagot, "Fine. Kaya hindi ka ganap na tanga, right? I'll let him go since tinanong mo." With that,
Itinaas ni Marcus ang kamay para ituro si Jasper at dahan-daang nagsalita, "You wanted this bid, kaya wala kang dapat sisihin kapag nagsisi ka sa huli. Hindi ikaw ang unang lumaban sa akin para sa isang bagay sa Red City, kaya tingnan na lang natin kung sino ang mas may kaya, Ham." Dahil doon, tinapik ni Marcus si Ned at lumingon sa mga itinalagang upuan ng mga kinatawan mula sa Red City State Funds Co., Limited. Tinitigan ni Ned si Jasper ng may banta at ngumisi ng nakakaawa. Ginamit niya ang kanyang kamay at sinenyasan ang paghiwa ng kanyang lalamunan bago siya sumunod kay Marcus. Pagkatapos ng lahat ng problemang ito, sa wakas ay 8 AM na. Si Chad ang host ng bid, ngunit hindi siya makaakyat sa entablado dahil hindi pa bumalik si Mr. Powers mula sa pag-uulat sa mga nakatataas. Ang balita mula kay G. Powers ay maghahatid ng paninindigan na ginagawa ng pamahalaang lungsod at sa makatuwid, kung paano magtatapos ang bid. Kaya naman hindi nang ahas si Chad na simulan ang bid noong hindi pa niya alam ang intensyon ng city government. Sa kabutihang palad, hindi siya pinatagal ni Mr. Powers dahil nagmamadali siyang bumalik bandang 8:05. Lumingon muna siya kay Chad. "Oras na, Mr. Right, mangyaring simulan ang bid." Alam ni Chad na ito ay si Mr. Powers na sinusubukang paalisin siya para hindi niya marinig ang usapan nila ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 678. Walang pakialam si Chad. Alam niya na kadalasan, ang pag-alam ng sobra ay magiging problema lamang, lalo na't hindi siya isang mabigat na tao. Salamat, mabilis na nagdahan-dahan si Chad at naglakad papunta sa podium. Si Cha ay nagsimulang magbigay ng hindi kinakailangang pambungad na talumpati upang ipakilala ang kapirasong lupa para sa kapakanan ng formalidad. Samantala, nagsimulang mag-chat ng pribado sina Mr. Powers at Jasper sa pagitan nila sa ibaba. "Mr. Lane, sinasabi ng mga nakatataas na hanggat ang sinasabi mo ay katotohanan, handa kaming magbigay ng pinakamahusay na mga diskwento para sa iyo," relayed ni Mr. Powers. Hindi naman nagulat si Jasper. Ito ay isang malaking pamumuhunan, isang kailangan ng bawat lungsod sa bansa. Ang paninindigan ng Red City sa bagay na ito ay medyo kasiya siya. "Ano ang mga detalye?" tanong ni Jasper. "Ang buwis na babayaran para sa iyong negosyo sa Red City sa unang 5 taon ay magiging libre para sa unang 2, pagkatapos para sa susunod na 3, magkakaroon ng 50% na diskwento. Babawasan din ang buwis para sa susunod na 5 taon pagkatapos nito. Ang buwis ay babayaran lamang ng buo pagkatapos ng 10 taong marka. Bilang kapalit, G. Lane, kailangan mong gumamit ng hindi bababa sa 4,000 lokal na manggagawa," paliwanag ni G. Powers. "Walang problema. Walang paraan na maghahanap ako ng mga manggagawa mula sa ibang lugar." "This is a very logical request," sagot ni Jasper. Naging maganda ang simula ng talakayan ng dalawa at ngumiti si Mr. Powers habang patuloy na nagsasalita. "Ang pamahalaang lungsod ay nangangasiwa sa trapiko at gawaing kalsada sa paligid ng iyong pabrika ng elektronikong kagamitan. Nangako rin ang pamahalaang lungsod ng hindi bababa sa 3 ruta ng pampublikong sasakyan papunta sa iyong pabrika. Sa hinaharap, sakaling magsisimulang magtayo ang Red City ng mga linya ng tren, ipinangako ng pamahalaang lungsod na iyong pabrika ng elektroniko ang aming unang target na isasaalang-alang." Walang ekspresyong tumango si Jasper. Nakaturo kay Chad, ngumiti siya. Pagkatapos ay darating ang pinakamahalagang tanong. Paano ang kanyang lupain? Naging mabagsik ang ekspresyon ni Mr. Powers. Alam niya na ang pag-uusap ngayon ay may kasamang pangunahing. Ang kasalukuyang sitwasyon ay gusto ni Jasper ang kapirasong lupa para sa kanyang pabrika, habang kailangan din ng pamahalaang lungsod ang 600 hanggang 700 milyong puhunan ni Jasper pati na rin ang mga occupational quota. Win-win situation iyon. Gayunpaman, ang isyu ngayon ay gusto ni Marcus at ng kanyang mga kaibigan na mawalan ng pera si Jasper, at tumanggi si Jasper na mangyari iyon. Kaya naman, ang pag-iral ni Marcus at ng kanyang mga kaibigan ay nakakaapekto sa plano ng pamahalaang lungsod at sa pag-unlad ng Red City. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, itinikom ni Mr. Powers ang kanyang pangahabang inaalala ang sinabi sa kanya ng mga nakatataas at sumagot siya, "Sa totoo lang, Mr. Lane,
Nasa panig mo ang pamahalaang lungsod. Pagkatapos ng lahat, may malaking problema sa panloob na sistema ng Fortune Co. Limited. Palihim na namin silang iniimbestigahan. Walang mahalaga sa akin iyon. I'm just a businessman, pero parang ayaw akong pabayaan ni Marcus. I plan to buy this plot of land with 200 million but because of them, I'm going to end up paying at least 400 to 500 million for it. Mukhang matipid ba ito sa iyo? Mahinahong wika ni Jasper. Sa harap ni Jasper na ayaw pumayag, si Mr. Powers ay nakaramdam ng pagkabigo at pagkagalit. Gayunpaman, ganoon ang kasalukuyang sitwasyon, at ang paghahanap ng mga paraan upang malutas ito ay mahirap. Not to mention that Jasper's request was really very rational and reasonable. Nasa linya ang dignidad ng pamahalaang lungsod kung may makakaalam nito. Kahit ano pa ang mangyayari sa bid ngayon, kukuha lang ang pamahalaan ng lungsod ng 200 milyon mula sa iyo para ilipat ang ari-arian sa iyong pangalan. Nangako si G. Powers sa ngalan ng pamahalaang lungsod. Napangiti si Jasper ng mahina ngunit hindi nagulat. Sa halip, makahulugan niyang itinong, kung gayon, magiging interesado ba ang pamahalaang lungsod na manood ng isang pagtatanghal? Sa sandaling iyon, mukhang nalilito at nabigla si Mr. Powers. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 679. Ano ang kanilang binubulong-bulungan? Curious na tanong ni Ned at pinandilatan si Jasper sa kabilang side ng meeting room. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap kay Mr. Powers. Pinilit ni Marcus, na nanunood ng eksena, ang pagkabalisa sa loob niya at agresibong nagsalita, paano ko malalaman? Paano kung pinag-uusapan nila kung paano tayo haharapin? Biglang tanong ni Ned. Nagdilim ang ekspresyon ni Marcus habang umuungol. Pwede bang tumahimik ka? Bakit makikipagsanib puwersa ang pamahalaang lungsod kay Jasper para makipaglaban sa atin? May kakaiba sa mukha si Ned habang nagsasalita. Tumanggi akong maniwala na hindi mo narinig ang mga alingaw-ngaw, Mr. Coin. Ang pamahalaang lungsod sa terminong ito ay hindi nasisiyahan sa amin sa mahabang panahon. Kung hindi dahil sa katotohanan na parehong buhay ang ating mga lolo, matagal na silang may ginawa sa atin. Lately, hindi maganda ang pakiramdam ng lolo mo. Habang ang bilang ng mga taong nakakaalam nito ay hindi marami, hindi rin ito kakaunti. Nagdilim ang ekspresyon ni Marcus sa sinabi ni Ned. Medyo may sakit lang ang lolo ko. Mapapabuti siya nang wala sa oras. Ang mga taong ito ay hindi maglalakas loob na salakayin ako sa ganoong oras. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangang mag-ingat sa paligid nila. Tingnan kung gaano kalapit si Powers kay Jasper. Hindi mo maasahan na maniniwala ako na hindi sila magkakasamang nagpaplano, wika ni Ned. Napangisi si Marcus. We'll deal with it pagdating ng panahon. Malalaman natin kung may nangyayari sa pagitan nila kapag natapos na ang bid. Tiyak na may mali kung ayaw kaming payagan ng pamahalaang lungsod na magbid, o masyado mo lang itong iniisip. Kuwit, walang paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang bidding ceremony. Gagamit kami ng open bid na paraan sa oras na ito at ang 4 na kumpanyang naruroon ay libre na tumawag sa iyong mga presyo ayon sa gusto mo. Ang may pinakamataas na bid ang nagmamay-ari ng lupa. Magbibid kami sa 1,500 acre na lupang pang-industriya ng Brack County. Sa panimulang presyo na 150 milyon, bawat susunod na bid ay magkakaroon ng dagdag na 5 milyon. Mangyaring magsimula. Nang matapos magsalita si Chad, nagtaas ng kamay ang mga may-ari ng 2 pang kumpanyang sumama sa bidding. Nanawagan sila ng 150 milyon at 160 milyon ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos nito, ginawa ng 2 kinatawan ang kanilang bahagi at ngayon ay nakaupo sa gilid upang panoorin ang paglalahad ng eksena. Hindi sila nabigo. Pagkatapos mismo ng tawag para sa 160 milyon, kumatok si Marcus sa mesa at madaling tumawag, 250 milyon. Tinaasan ni Marcus ang presyo ng 70 milyon sa isang pagkakataon, na lumampas kay Jasper at sa napagkasundoan ng pamahalaang lungsod na 200 milyon. Ito ay isang simple at direktang panunuya. Tumingin si Marcus kay Jasper pagkatapos tawagin ang presyo at presyo. Ikaw ay isang mayamang tao mula sa labas ng Red City na dumating upang mamuhunan. Kahit sobrang dami lang nating mga taga roon, tama lang na lumaban tayo.
Nang hindi tumitingin, mahinahong tinawag ni Jasper ang kanyang presyo. 600 milyon. Natahimik ang silid sa ganoong halaga. Kahit 10 tao lang ang kabuuan ng meeting room, maririnig pa rin ang malinaw na hingal. Oh, walang umasa na tatawag si Jasper ng 600 milyon kaagad sabat. Ito ay 600 milyon, hindi $600. Napalunok ang mga may-ari ng dalawang real estate company. Bigla nilang napagtanto na si Jasper ay hindi nakikipag-away kay Marcus nang walang basehan. Si Jasper ay isang magaling na tao. Kung mayroon man, ang kanilang mga kumpanya ay malaki sa Reed City. Sila ay mga kilalang mayayamang tao sa lungsod. Gayunpaman, ang pagkuha ng 600 milyon ay lampas sa kanilang kakayahan, maliban kung pinili nilang ibenta ang lahat ng kanilang pag-aari. Ngunit sino ang magbebenta ng lahat ng kanilang pag-aari para lamang sa isang pang-industriyang kapirasong lupa na hindi hihigit sa 600 milyon? Mga baliw lang ang gagawin yan. Nagsalita ito ng mga volume kung gaano kalayo sa kanilang imahinasyon ang kayamanan ni Jasper. Nagdilim ang ekspresyon ni Marcus. Alam niya na tatawag si Jasper ng isang presyo na mas mataas kaysa sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan ang 600 milyon sa simula pa lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 680. Kung ihahambing sa 600 milyon na ito, ang kanyang 250 milyon ay tila isang nakakahiyang figure ngayon. Siya ay gumawa ng isang tanga sa kanyang sarili. F***. Nagmura si Marcus sa loob. Ipaglaban mo siya, Mr. Coin. Kung ang brat na iyon ay sobrang kumpiyansa, pagkatapos ay gagawin namin siyang magbayad ng higit pa. Gusto kong makita kung magkano ang kayang bayaran niya. Si Ned ay isang malupit na tao habang hinihimok niya ang tabi ni Marcus. Tumango si Marcus at walang pag-aalinlangang sumigaw, 800 milyon. Isa pang hingal. This time, bumagsak ang tingin ng lahat kay Marcus. Ang pagkabalisa ni Marcus ay nauwi na ngayon sa pagmamalaki. Ano ba kasing yabang mo? Sa tingin mo ikaw lang ang mayaman dito. As if I'd be afraid to compete with you money-wise, nginisya ni Marcus si Jasper. Nanatiling kalmado si Jasper habang may ngiti sa gilid ng labi. Ganun ba? Ang hinaharap lang ang magsasabi. Pagkatapos, matigas na tumawag si Jasper, ayaw umatras, 900 milyon. Mula 250 milyon hanggang 600 milyon at pagkatapos ay 800 milyon, at ngayon, nagdagdag si Jasper ng isa pang 100 milyon sa gastos. Kinakabahan siya, Mr. Coin. Umakto si Ned na parang nanalo na. And here I wondered how capable this brat was. Isa lang pala siyang nobody. Napangisi si Marcus. Mabuti naman kung ganoon. Pipigain natin siya. 950 milyon. Mahusay na naglaro si Marcus, sa pag-aakalang 1 bilyon ang limitasyon ni Jasper. Walang paraan nagagastos siya ng napakaraming pera para sa isang kapirasong lupa, kaya nagpa siya si Marcus na itaas niya ang presyo sa 1 bilyon, na siyang limitasyon ni Jasper, bago siya umatras. Sa paggawa nito, magbabayad si Jasper ng 800 milyon pa para sa isang 200 milyong kapirasong lupa. Si Marcus ay labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. Hindi naiwasang mapangiti si Marcus sa pag-iisip na tumatawag si Jasper ng 1 bilyon para lang napagtanto na hindi magtatawag ng mas mataas na presyo si Marcus. Oh, kung gaano kasarap ang ekspresyon ni Jasper noon. Tiningnan niya si Jasper ng masama at nakakaakit, iniisip na nasa kanyang mga kamay ang tagumpay. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jasper. Hindi nagpakita si Jasper ng senyales ng pagtawag para sa mas mataas na presyo. Nagsimulang makaramdam ng galit si Marcus. Sa sandaling iyon, matagal nang naghihintay si Chad at sinabing, 950 milyon mula sa Fortune Co. Limited, mayroon bang gustong magbayad ng mas mataas na presyo? 950 milyon ang pupunta ng isang beses. Hindi pa rin nagpakita ng senyales ng pagtawag si Jasper. Unti-unting nawala ang ngiti ni Marcus. 950 milyon na 2 beses. Wala bang mas mataas na bid? Muling tumunog ang boses ni Chad. Si Marcus ay nalulula sa kagustuhang patayin si Chad. Kaya mo bang mabagal magsalita? Gayunpaman, nanatili pa ring numb si Jasper. Hindi na nakapagpigil si Marcus at bumaling kay Jasper, ano ito? Nahihiya ka ba, Mr. Lane? Not that big of a deal are you now,
Siyang 950 milyon na lang ang gulat mo. Sa harap ng malagim na pagtatangka ni Marcus na akitin siya, inabot lang ni Jasper ang tasa ng kape at humigop. Sa gulat na titig ni Mr. Powers, mahinahong nagsalita si Jasper, na nasa tabi niya, kung gusto mo ang kapirasong lupang ito, Mr. Powers, wala akong ibang pagpipilian kundi ibigay ito sa iyo, 950 milyon, ha? Thirst, ang laking halaga ng handa mong bayaran. Gaya ng inaasahan ng iyong master ng Red City. Dahil doon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Marcus habang namutla rin si Ned sa tabi niya. 950 milyon, tumatawag ng 3 beses. Nabenta, binabati kita, fortune ko, limited, ang kapirasong lupa ay sa iyo na. Kasunod ng tunog ng palumpon ni Chad, naramdaman din ni Marcus na martilyo ito sa kanyang puso. Nagkagulo ang buong meeting room.